Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 181 Kabanata 180 Hindi seryoso ang bangka, ika-4 na update. Talagang mainit ang figure ni Wang Yingqiu, kasama ang napakalalim na intimate contact ngayon lang, na nagparamdam kay Jingzi na mas sexy ang imperial na kapatid na nasa harapan niya. Nakakatuwa ito, kaya hindi ko maiwasang magbiro ng ilang salita. Siyempre, nagsasabi siya ng totoo. Gayunpaman, nang makita ang ekspresyon ni Wang Yingqiu na parang naiirita siya sa kanya, na parang gusto niyang kainin siya, sumuko si Jingzi, mabilis na binago ang paksa, at binasa ang pangalan ng sipay. Kahit galit siya, alam din niyang mahalaga ang negosyo. Binigyan ni Wang Yingqiu si Jingzi ng isang mabangis na tingin, pagkatapos ay nagsulat sa Snow White Cloud paper, at inilagay ang mga salita sa papel. Tumangala si Wang Yingqiu kay Jingzi, at tila nakalimutan niya ang nangyari ngayon. Direkta niyang tinanong, ginawa mo ba itong brand name? Muli, ipinagmamalaki ni Jingzi ang kanyang dibdib, ngunit nalaman niya na anuman ang mangyari, hindi niya maihahambing kay Wang Yingqiu, kaya kailangan niyang sumuko. Ngunit, kailangan mong malaman na ang lyrics ay may fixed melody. Maaari kang lumikha ng iyong sariling lyrics, ngunit kakailanganin mong may kumanta nito mamaya. Sino ang makakanta ng ganitong uri ng bagong lyrics? Paalala ni Wang Yingqiu, puno ng emosyon ang kanyang mga salita. Mag-alala. Nakita na niya ang talento ni Jingzi sa patula at kumbinsido siya, ngunit hindi ito nangangahulugan na bihasa siya sa melodies. Kapag naglalakbay sa isang cruise, ang lyrics ay mahalaga, ngunit ang musika ay hindi rin maaaring baliwalain. Kung maganda ang lyrics ngunit hindi maganda ang musika, hindi ka makikinig sa mga tao sa dalampasigan, at hindi sapat ang tagay, kaya natural na matatalo ka. Ngumiti si Jingzi, syempre may mga himig. Bueno, ang sagot ni Jingzi ay muling nagpa-refresh sa pangunawan ni Wang Yingqiu sa kanya, ngunit nagtaka siya, hindi mo ito kakantahin sa iyong sarili. Hindi ako kumakanta, kumanta ka. Ako. Nabulunan si Wang Yingqiu, pero hindi ko kaya. Huwag kang mag-alala, tuturuan kita. Napakaganda ng iyong boses, at kung kakantahin mo ang kantang ito ay napakaganda. At narinig ko na gusto mo ng tula. Mula ngayon, ang kantang ito ay sa iyo na kantahin kung gusto mo. Puri ni Jingzi. Sa paglipas ng mga taon, napakaraming papuri ang narinig ni Wang Yingqiu, at napakaraming tao na mapagkunwari at kumikilos kaagad. Makatuwiran na matagal na siyang may sapustikado upang tiisin ang kahihiyan. Pero sa hindi malamang dahilan, nang marinig niya ang mga salitang, "You have a nice voice," hindi maipaliwanag na bumilis ang pintig ng kanyang puso, at bahagyang namula ang kanyang pisngi. Subconsciously, gusto niyang tumanggi. Dahil siya ay orihinal na isang panlabas na disipulo ng Waxian Pavilion at nag-practice din ng martial arts. Binaba niya ang tingin sa mga awit na kumakanta at sumasayaw. Kahit nakalaunan ay naging master siya ng Waxian Garden, nagtakda rin siya ng panuntunan para sa kanyang sarili. Imposibleng makinig, magsulat ng tula, at kumanta ng musika. Isa pa, tinukso lang siya ni Jingzi, ngunit para sa kapakanan ng pangkalahatang sitwasyon, hindi siya nagpatalo at pumayag sa kanyang kahilingan sa isang kisap mata. This was too unreserved, hindi ba napakawalan Gia nito? Ha, may init din ako. Si Wang Yingqiu, na nakapagdesisyon na, ay ibinuko lang ang kanyang bibig, at biglang sinalubong ang mga mata ni Jingzi, at lahat ng kanyang mga sagot ay nagsama-sama sa isang salita. Okay. Talagang masaya ang may-ari ng hardin. Sa may-ari ng hardin, mas magiging makapangyarihan ang salitang ito. Mahirap na hindi manalo sa unang pwesto. Tumawa ng malakas si Jingzi, ngunit lihim na ibinaba ni Wang Yingqiu ang kanyang ulo, at ang kanyang leeg ay kasing pula ng isang bulaklak sa tagsibol. Hindi nagtagal ang kahihiyan ni Wang Yingqiu, at agad na natunaw sa mga salitang nabasa mula sa bibig ni Jingzi. Ang salitang ito ay, mabuti. Si Wang Yingqiu ay nakinig at nagsulat, at nagulat at natuwa habang nagsusulat. Nang sa wakas ay natapos na niyang magsulat, tinitingnan ang mga salita na kanyang isinulat, naramdaman niyang parang nananaginip siya at hindi totoo. Ang ganitong uri ng salita. Talagang nanggaling sa akin. Nang muli niyang puntahan si Jingzi, ang kanyang mga mata na puno pa rin ng puot at hinala ay biglang naging pasasalamat. Alam na alam niya kung ano ang lyrics, at hindi nito ibababa ang estilo ng lyrics kung ipapares niya ito sa sinumang mga awit, ngunit pinili niya ang kanyang sarili, halatang sinasadya. Sinabi rin niya na alam niyang gusto niya ang tula, at ang tulang ito ay pagmamay-ari niya. Inangat ni Wang Yingqiu ang kanyang ulo at palihim na sumulyap sa kanya, wala siyang anumang iniisip tungkol sa akin at sadyang sinusubukan akong pasayahin, tama ba? Iniisip muli ang kaakit-akit na tagpo na nangyari nang makasakay kami sa bangka, nag-init at namumula ang pisngi ko, hindi, kapatid siya ng kaibigan ko. Hoy, ano ang iniisip mo, may-ari ng hardin? Walang dapat isipin. Si Wang Yingqiu ay bumalik sa kanyang katinoan, ang kanyang boses ay nawala ang dating momentum, at siya ay parang isang hamak na dalaga kaysa sa isang nangingibabaw na may-ari ng hardin. Ngayong tapos na, ako ang magiging lead vocalist. Okay. Isang pagpapala na masaksihan ang pagsilang ng isang natatanging kanta sa buhay na ito, hindi pa banggitin ang pagiging unang taong kumanta nito.
Itinama ni Wang Yingqiu ang kanyang saloobin at seryosong sumagot. Pero masyadong magulo dito. Humanap tayo ng tahimik na lugar. Nag-isip sandali si Wang Yingqiu at sinabing, may pribadong silid sa cabin. Napakatahimik. Pumunta ka doon. Tumayo ang dalawa, sinabi kay Emperador An, at bumaba ng cabin. Maraming ideya ang Mr. Jing na ito. Ngumiti si Sumoo at casual na sinabi. Hindi masamang bagay kung ang mga mahuhusay na tao ay kumilos sa isang masungit na estilo. Tiningnan siya ni Emperor An ng normal na ekspresyon. Tumanggaw naman ang iba bilang pagsang-ayon. Sina Zhou Xining at Su Muchen, na nasa likod ng screen, ay tumingin sa magkatugmang figure ng 2 taong naglalakad pababa ng cabin, nagsalubong ang kanilang mga kilay, hindi alam kung ano ang kanilang iniisip. Nginitian ito ni Chi Junhuang, damn it, this guy can't write words, handa na ba siyang ilabas ang kanyang galit? Sa pag-iisip ng mainit na figure at kagwapuhan ni Wang Yingqiu, hindi niya maiwasang mapalunok, at pagkatapos ay dumura ng husto. Ang pagpayag kay Wang Yingqiu na kumanta ay isang napakatamang pagpipilian. Sa cabin, nang marinig ni Jingzi ang kanyang ethereal, malambing at kaakit-akit na boses ng pagkanta, medyo nalasing siya. Hoy, anong tinitingin-tingin mo? Si Wang Yingqiu ay bihirang kumanta ng mga kanta tuwing karaniwang araw, at binigyan siya ni Jingzi ng napakahirap na gawain. Matapos makapasok sa cabin, huminto siya ng ilang salita ng mag-isa upang buksan ang kanyang boses. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang matapos siyang kumanta, nakita niyang nakatitig si Jingzi sa kanya, na ikinainis niya. Tumingin ka. Si Jingzi ay napakatapat. Sa selyadong kahon ng cabin, ang pag-ugoy ng katawan ng barko kasama ang tubig ng ilog ay naging napakalinaw, ang hindi gaanong maliwanag na ilaw ng kandila ay tumalon at kumikislap, at ang nag-aalab na mga mata at mga sagot ni Jingzi ay naging sanhi ng labis na hindi maliwanag na kapaligiran. Anong oras na ngayon, pwede ka bang magseryoso? Tinadyakan ni Wang Yingqiu ang kanyang mga paa at walang magawa at galit na sinabi. Tumanggo si Jingzi. Biglang tila lumiko ang malaking bangka sa ilog at nakasalubong ng kaguluhan. Ang katawan ng barko ay umindayog ng husto. Si Wang Yingqiu, na may pundasyon sa martial arts, ay mas mabuti, ngunit si Jingzi, isang mahina, ay mukhang napahiya. Ang kanyang katawan ay umindayog pakaliwa at kanan, pagkatapos ay hindi siya nakalampas ng isang hakbang at direktang bumagsak patungo sa katawan ni Wang Yingqiu. At ang pagbagsak na ito ay walang kinikilingan, tinamaan si Wang Yingqiu sa gitna ng biglaang. Mabilis siyang tumayo at nagdahilan, guro ng hardin, nakikita mo, hindi ako seryoso, hindi seryoso ang bangkang ito. Kabanata 182 ibinigay ko sa iyo ang panulat, sumulat ka. Unang update. Walang lugar si Wang Yingqiu para magkomento kung seryoso ang bangka o hindi, ngunit tiyak na hindi seryosong tao si Jingzi. Tila isang pagkakamali ang pagsunod sa kanya sa cabin. Ngunit talagang ang bangka ang sinisisi ngayon, kaya hindi mo siya masisisi. Ito ang pinakanalungkot kay Wang Yingqiu. Kung siya ang may kasalanan, hindi siya malilibugan kung bugbugin lang niya ito. Sa kabutihang palad, si Jingzi ay sumunod sa maraming mga patakaran at hindi nagdulot ng anumang gulo. Sinimulan niyang turuan siyang kumanta ng diretso. Hindi alam ni Jingzi ang anumang mga instrumentong pangmusika at hindi kailanman natutong kumanta. Naaalala lang niya ang mga himig. Ang iba ay nagtuturo sa kanya ng hakbang-hakbang, ngunit maaari lamang niyang ituro sa pamamagitan ng bibig. Ang pagkanta ay palaging hindi kasiya siya, ngunit sa kabutihang palad ay malinaw ang ritmo. Lubos na hinangaan ni Wang Yingqiu ang kantang ito at hindi natawa sa pagkanta ni Jingzi. Sa halip, seryoso siyang kumanta, at dahil sa dagdag ng kanyang boses, ang himig na kinanta niya ay mas maganda kaysa sa guro na si Jingzi. Karamihan sa mga estilo ng pagkanta sa mundong ito ay monophonic. Sa mga tuntunin ng mga banayad na pagbabago, ang mga ito sa huli ay mas mababa sa mga modernong kanta. Ang ritmo na kinanta ni Jingzi ay malambot, malambing at komportable. Napaibig ito ni Wang Yingqiu pagkatapos kumanta. Nakakalungkot na minsan lang niya ito pinakinggan, at hindi na niya matandaan ang maraming bahagi pagkatapos kantahin ito ng isang beses. May kinakanta ka, at may kakantahin ako. Si Wang Yingqiu, na ang boses ay naging mahina nang hindi man lang napansin, ay nagsimulang magmakaawa. Sandaling natigilan si Jingzi, paano siya magkakaroon ng pusong tumanggi? Kailan darating ang maliwanag na buwan? Kailan darating ang maliwanag na buwan? Hingin sa asol na langit ng alak. Humiling ng alak sa asol na langit. Hindi ko alam kung anong taon sa palasyo sa langit. Hindi ko alam kung anong taon na sa palasyo sa langit. Nako, napakabilis mo, ako paano mo natitiis? Dahan-dahan lang, tama na ang bilis. Ito ay medyo malabo, at madaling mag-isip ng mali ang mga tao. Agad na pumasok si Jingzi sa isang fighting state. Mabuti na lang at madilim ang cabin, kaya't naupo siya sa malayo hanggat maaari. Nakatagong kahihiyan. Hindi ito napansin ni Wang Yingqiu. Nang makitang nanatiling tahimik siya, hindi nasisiyahang muli niyang hinimok, dapat bilasan mo. May naramdaman lang ako, huwag kang tumigil. Umiling si Jingzi at sinubukang huwag pumunta. Sa pagtingin sa kanya, ang galit ay hamupo ng husto. Hindi ko alam ang tungkol sa palasyo sa langit. Hindi ko alam ang tungkol sa palasyo sa langit.
Anong taon ngayon? Anong taon na? Well, ang bilis na ito. Kantahan natin ang susunod na linya ng mabilis. Mag-isa lang silang dalawa. Isang pangungusap ang kinanta sa cabin, na may mahinang bango ni Wang Yingqiu na lumulutang sa kanyang ilong. Sa pakikinig sa kanyang kaakit-akit na boses sa pag-awit, hindi maiwasan ni Jingzi na isipin na nakakalungkot kung hindi kumanta ng ganoon kagandang boses. Maaari mo siyang paunlarin sa hinaharap at makahanap ng isang taong maaaring gumawa ng musika at tumugtog ng mga instrumento upang gumawa ng katulad na musika. Kung ayaw niyang kantahin ito sa iba, maaari mo itong kantahin sa iyong sarili para sa pribadong pakikinig. Hindi ko alam kung papayag ba siya o hindi. Pagkatapos ng ilang magkakasunod na mouth-to-mouth na mga turo, sa wakas ay naunawaan ni Wang Yingqiu ang himig at maaari na itong kantahin ng buo. Ano sa tingin mo? Maganda ba ito? Mukhang maganda. Itinaas ni Wang Yingqiu ang kanyang ulo pagkatapos mag-hum, at pagkatapos ay tumingin kay Jingzi na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Pagkasabi nito ay biglang tumahimik ang cabin. Ang mga ilaw ay kumikislap, at tanging paghinga ng isa't isa ang maririnig, na tila nagbabago mula sa magaan tungo sa mabigat, puno ng pagnanasa. Nagkatinginan lang silang dalawa, at biglang naramdaman ni Jingzi na kung hindi siya gagawa ng isang bagay sa oras na ito, magmumukha siyang mas masahol pa sa isang hayop. Sa sandaling tumayo siya at humakbang pasulong, narinig niya ang mga yabag na nagmumula sa board ng barko, at pagkatapos ay lumutang ang boses ni Zhou Xining. Kayong dalawa. Bago pa matapos magsalita si Zhou Xining, mabilis na sumagot si Wang Yingqiu, Zhu Shiren, ang tula na sinulat lang ni Mr. Jing ay sarili niyang likha. Walang ibang makakanta nito, kaya itinuro niya ito sa akin. Itinuro mo sa akin ang himig ngayon lang. Ang pag-uugali ni Wang Yingqiu ay parang isang tagalabas na nagsisikap na magpaliwanag sa palasyo ng may konsensya. Nang marinig ito, dinala ni Zhou Xining ang oil lamp sa cabin at tumingin. Nadatnan niyang maayos ang pananamit ng dalawang lalaki at walang kakaiba, kaya nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ay nagtanong siya, maganda ba ang mga lyrics na isinulat niya? Hindi ito maganda, ito ay mahusay. Natutunan mo na ba ang lahat ng himig? Oo, natutunan ko silang lahat. Kung ganoon, bilisan natin umakyat. Kamahalan, medyo balisan na silang naghihintay. Pagkatapos magsalita ni Zhou Xining, nauna siyang umalis. Sa wakas ay kumalma ang nag-aalalang puso ni Wang Yingqiu, at nagulat siya nang makitang natatakpan ng malamig na pawis ang kanyang likod. Buti na lang at may suot siyang linang, kung hindi ay damaykit sa likod niya ang mahabang palda, at mahuhuli siya kapag lumabas siya. Nang makita ito, mas hindi maipaliwanag. Hindi ko maiwasang mapangiti ng mapait, kailan ako natakot sa kanya. Pinandilatan niya si Jingzi, medyo naiinis, dahil sa kanya ang lahat. Hindi na siya pinansin, isang galit na, deng-deng-deng, ang lumabas sa cabin papunta sa deck ng barko ng mag-isa. Ito ay pag-ibig, paano mo ako masisisi? Walang magawang hinawakan ni Jingzi ang kanyang ilong at sumunod. Sa board ng barko, talagang naiinip na naghihintay si Andy. Dahil si Jingzi ay hindi sumulat ng lyrics, at ang mga aawit sa bangka ay hindi maaaring maging idol, kailangan nilang kantahin ang Huayuling ni Qi Junguang. Ang mismong Flower Moon Order ay napaka-resistant sa pag-atake. Umikot ang malaking barko sa lungsod, at hindi alam ng mga tao at iskolar sa Jingzhou kung sino ang sumulat ng salitang ito. Dahil lang sa kalidad ng salitang ito, lahat sila ay sumigaw at pumalakpak dito. Kahit na ang mga batang babae na kumakanta sa dalampasigan ay kabisado ang kantang ito, Flower Moon Order, at nagsimulang kumanta, na umaalingaw sa mga boses ng mga kumakantang babae sa bangka, at unti-unting naging mas mahusay. Sa ilang sandali, simula sa pampang ng Yishui River, tila ang tanging lumulutang sa buong Jingzhou City ay itong Flower Moon Order. Kung magpapatuloy ito, hindi maiiwasan ang pagkatalo, kaya ipinadala si Zhou Xining upang himukin sila. Nang makita niyang paparating si Jingzi, nakahinga ng maluwag si Emperor An at sabay na sinabi, Jingzi, pinaghintay mo ako ng gusto. Sinulyapan siya ni Jingzi at nagreklamo sa kanyang puso, hindi ka kagandahan, sinabi mo ito. Hindi ka ba naiinis? Pero hindi siya naglakas loob na sabihin iyon. Ngumiti lang siya at sinabing gumawa siya ng sarili niyang sipay. Dahil si Wang Yingqiu ang host at kailangang magtanghal muli mamaya, sinabi niya muli sa kanya. Tumango si Emperor An pagkatapos makinig, ngunit si Bai Qingyuan sa tabi niya ay nagtanong ng napaka-curious, oh. Si Mr. Jing ay hindi lamang makakagawa ng sarili niyang kaligrapya, ngunit ngayon ay nakakagawa na rin siya ng sarili niyang mga himig. Talagang kakaiba. Haha, medyo naiintindihan ko, medyo lang. Mahinhin na sabi ni Jingzi gaya ng dati. Ngunit agad na sinakal ng mga salitang ito ang iba. Kung naiintindihan mo lang ito, sino tayo? Ang dimensya ba ay may kapansanan sa pag-iisip dahil sa kawalan ng pangangalaga? Sa makatuwid, hindi nakalimutan ni Bai Qingyuan ang kanyang kabaitan at pinaalalahanan, ngunit ang word card na ito ay ibang-iba sa calligraphy. Kailangan lang isulat ang calligraphy. Kung pag-uusapan ng sariling gawa, ito ay talagang simple. Ngunit bago siya matapos magsalita, hindi nasiyahan si Jingzi. Teifu Bai, tama ba? Sabi mo madali lang gumawa ng sarili mong calligraphy. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa mesa, kinuha ang brush at iniabot sa kanya.
Halika, halika, ibibigay ko sa iyo ang panulat, sumulat ka. Kabanata 183 Water Tune Song 2, ikalawang update. Si Bai Qingyuan ay magiging isang keyboard warrior sa mga susunod na henerasyon. Maaari mong sabihin ang parehong bagay at gawin ang parehong bagay. Isang mahinang stroke. Sa makatuwid, tinanggihan niya ang panukala ni Jingzi nang may matuwid na mga salita, at walang kaway sa kanyang mukha. Hindi napigilan ni Jingzi na mapabuntong hininga, gaano kahalaga ang paglilinang sa sarili ng mukha para sa isang mataas na opisyal. Hindi namula o huminga si Bai Qingyuan, at nagpatuloy, hindi ko pa natapos ang sinabi ko. Itong self-created word card ay ibang-iba sa self-made calligraphy. Ang word card ay dapat tumugma sa tono. Ang simpleng pagsulat ng lyrics ay hindi masyadong makabuluhan. Mr. Bai, hindi mo ba iniisip na kalokohan lang ang sinabi mo? Naiinis na sinabi ni Jingzi, lahat ng mapipili mo sa kalye ay alam ang kahulugan ng mga himig ng sipay. Sabihin mo sa akin ito, minamaliit mo ba ako o gusto mong bugbugin ko? Mababa ang tingin sa kanya. Bukod sa victory, ito ang pangalawang taong nakatagpo ni Bai Qingyuan na nagpahiya sa kanya sa pamamagitan lamang ng kanyang bibig. Ang susi ay wala siyang masabi. Pagkatapos huminahon, seryoso niyang sinabi, ang ibig kong sabihin, si Mr. Jing ay nakakagawa ng sarili niyang lyrics, paano rin siya makakagawa ng sarili niyang mga himig? Sa opinyon ni Bai Qingyuan, ang ritmo ng himig na ito ay naiintindihan lamang ng mga awit na dalubhasa sa mga instrumentong pangmusika. Si Tetsuichi ay isang iskolar na bihasa sa tula at kaligrapya, pero hindi niya rin maintindihan ang mga himig, di ba? Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumanggo si Jingzi, medyo naiintindihan ko. Imposible yun, kaya mo pang kumanta diba? Sabi ni Bai Qingyuan na hindi sinasadya. Well, sumulyap si Jingzi sa kanya, Master Bai, mukhang walang kaparerikan ito. Kung marunong akong kumanta, bakit ko hihilingin kay Master Wang na pumunta sa cabin para pag-aralan ito? Ang matandang ito ay patuloy na nagtutulak. Patuloy siyang nangungulit, at napansin ni Jingzi noon na sila ni Xu Jinping ay nanliligaw sa isa't isa, kaya hindi siya nagkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Kung hindi mo siya aawayin kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, sino ang kakagalit mo? Si Bai Qingyuan ay talagang walang imek at walang masabi. Pulang-pula at puti ang mukha niya, at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Ang iba ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at pinipigilan ang pagtawa, pakiramdam na hindi komportable. Si Bai Qingyuan ay maaaring magalit sa kanyang sarili o nakikipag-away kay Protector Yusheng sa korte. Hindi siya masyadong gusto ni Emperor An. Bihirang makita siyang pinapuna sa ganitong lawak ng ibang tao maliban kay Yusheng, at nakita niyang katawa-tawa ito. Ngunit sa pag-aakalang si Jingzi ay isang ordinaryong tao na ngayon, natatakot siya na masaktan niya si Bai Qingyuan ng labis na magiging mahirap para sa kanya na isagawa ang kanyang trabaho sa hinaharap. Pagkatapos ay lumapit siya at sinabing, Jingzi, bakit mo kinakausap si Mr. Bai? Matagal na kitang hinihintay, at ayaw kong marinig kang nag-iingay dito. Kamahalan, huminahon ka. Pagkasabi nito, itinaas ni Jingzi ang kanyang mga kamay at tumabi. Nang makita ito, napangiti si Qi Junguang, gumawa ka ng sarili mong liriko at himig. Natatakot ka ba sa akin na sinasadya mong sumulat ng isang bagay na mahirap makapasok sa bulwagan para makapagdahilan kapag katapos matalo? Maraming pangatlong prinsipe. Pag-isipan mo. Malungkot na sumulyap si Jingzi kay Qi Junguang at sinabing, dapat kang mag-alala ng higit sa iyong sarili kung mayroon ka ng ganitong oras. Humph. Gusto kong makita kung ano ang maisusulat mo para sa akin. Ho Yuling, ikumpara. Pagkatapos sabihin iyon, ibinulong ni Qi Junguang ang kanyang manggas at umupo, naghihintay sa susunod na mga salita. Ang lahat ay naghintay ng ilang sandali. Natapos nang magpaliwanag si Wang Yingqiu sa mga awit na tumugtog ng gusheng at pipa, at pumunta si Shi Shiren sa gilid ng bangka. Sa oras na ito, ang malaking barko ay nagsimula ng umikot sa lungsod sa pangalawang pagkakataon, at muling dumating sa pampang ng ilog sa ilalim ng mga ugat ng imperial na lungsod. Nagtipon ang mga pinuno ng mga tao sa paligid ng lugar kung saan nakadilim ang mga ilaw. Sa saliw ng Flower Moon Order, na kinanta ng Golan Singer sa pampang, ito ay isang masiglang eksena. Hindi pa rin maiwasan ni Andy at Zhou Xining na mag-alala, gaya nga ng kasabihan, isang hakbang ay mabilis, bawat hakbang ay mabilis. Ang Flower Moon Order ay umabot na sa punto kung saan kinakanta ito ng lahat. Kung ang lyrics na isinulat ni Jingzi ay hindi agad madami na sa limelight, malaki ang posibilidad na matalo siya sa kompetisyon ngayon. At mahirap na itong ganap na sugpuin ngayon. Sa oras na ito, tumunog ang gusheng at sabay na tumugtog ang pipa. Napabuntong hininga ang lahat ng nasa bangka, at alam din ng mga tao sa dalampasigan na darating na ang ikatlong tula ng araw na iyon. Dahil nauna ang ikalawang tula, mas naging curious sila sa antas ng ikatlong tula. May mga talakayan pa rin paminsan-minsan. Napakaganda ng lyrics ni Young Master Jing, hindi mo na isusulat muli, di ba? Ano pa ang kailangan mong sabihin? Ito ay dapat na sa ikatlong prinsipe. Oo, pakinggan natin kung anong lyrics ang kaya niyang isulat. Si Wang Yingqiu ay kumanta sa harap ng napakaraming tao sa unang pagkakataon.
Pawisan ang mga palad niya at medyo kinakabahan. Tumangala siya at nakita si Jingzi na nakatingin sa kanya, tumanggo na may matingkad ng ngiti. Ang kanyang ngiti ay tila may mahiwagang kapangyarihan, at si Wang Yingqiu ay agad na nahawa. Agad siyang tumigil sa kaba, tumanggo, at nagsimulang kumanta kayo ng musika. Kailan darating ang maliwanag na buwan? Tinatanong ko ang bughaw na langit kasama ang aking alak. Hindi ko alam kung anong taon na sa palasyo sa langit. Gusto kong sumakay sa hangin pabalik, ngunit natatakot ako na maging masyadong malamig sa mga magagandang gusali at mga jade na bahay sa matataas na lugar. Sumasayaw ako para maalis ang anino, paano ko mararamdaman na ako ay nasa mundo ng mga tao? Boses ni Wang Yingqiu ito ay malambot at ang tunog ng orkestra ay banayad. Wala pang nakarinig ng melody na ito, ngunit kakaiba ang pakiramdam nila na napakaganda ng melody na ito kaya hindi nila ito maibaba. At ang Water Melody Song ay tumunog sa ilog. Bago natapos ang unang kalahati ng kanta, walang tunog ng usapan sa bangka o sa dalampasigan. Ang pag-awit ni Wang Yingqiu ay hindi kasiya siya, ngunit akma ito sa masining na konsepto ng mga salita ng sabay-sabay. Maraming tao sa bangka at sa pampang na may malalim na kasanayan sa panitikan. Pagkarinig pa lang nito, napansin na nila ang ethereal, grand and distant artistic conception ng tulang ito. Ay link sa pamamagitan ng link, nakukuha ng eksena ang mga emosyon, at kasabay nito, nagagawa nitong ilarawan ang gabing naliliwanagan ng buwan sa napakagandang paraan, nang walang kaunting pahiwatig ng mga paputok. Sa ilang pangungusap lamang, ito ay ang nakakapreskong eksena sa palasyo ng engkanto. Hindi kalabisan na sabihin na sa Shanghai na ito, kung kumopya ka ng dalawang pangungusap ng random, lahat sila ay quatrains. Kapag ang mga mambabasa ay nakarinig ng magandang tula, likas nilang tinatalakay ang ilang mga linya, ngunit ang salitang ito ay talagang nakakalimot sa kanila na magsalita at maging ganap na lasing. Bumalik ka sa Zoo Pavilion, ibaba ang chisambahayan, at ang liwanag ay magpapatulog sa iyo. Dapat walang puot, bakit tayo muling magsasama kapag tayo ay nagpaalam? Ang mga tao ay may saya at kalungkutan, at ang buwan ay lumulubog at humihina. Ito ay isang bagay na hindi pa nagagawa noong sinaunang panahon. Umaasa ako na ang mga tao ay mabubuhay ng matagal at makibahagi sa kagandahan ng milya ang layo. Libu-libong milya ang layo. Nagpatuloy si Wang Yingqiu hanggang sa matapos niyang kantahin ang huling linya, at tuluyang nahulog ang kanyang nakabitin na puso. Ngunit nang makita niyang napakalungkot ng paligid at walang laman ang mga mata ng lahat, muli siyang nataranta. Nang dumating siya sa tabi ni Jingzi, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at medyo nahihiya na nagtanong, hindi ka magaling kumanta. Nang makitang siya ay kinakabahan, hindi na nag-isip si Jingzi, inabot niya ang kanyang maliit na kamay na walang mapagpahingahan, at umaaliw na sinabi, napakagaling. Wala pa akong narinig na kahit sinong kumanta ng kasing husay mo. Tama ka talagang kumanta. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Yingqiu matapos itong marinig. Ngunit ang init na nagmumula sa kanyang kamay ay nagpagising pa rin sa kanya, at dali-dali niyang binawi ang kanyang kamay. Parang nakuryente ang buong katawan niya, hindi niya maiwasang bahagyang manginig, at namumula ang mukha at leeg. Parang walang nangyari, ngumiti si Jingzi, tumalikod at naghintay na marinig ang mga komento mula kay Andy at iba pa. Habang nakatayo roon si Wang Yingqiu mag-isa, maraming kakaiba at hindi mapakali na damdamin ang biglang lumitaw sa kanyang puso. Nag-aalala siya tungkol sa mga pakinabang at pagkalugi, at medyo nag-aalangan. Siya ang nakababatang kapatid ng kaibigan ko. At mas matanda ako sa kanya. Habang iniisip ko iyon, mas lalo akong nahiya. Sa huli, kagat-kagat ko lang ang aking mga labi at itatatak ang aking mga paa. Wang Yingqiu, ano ang iniisip mo? Kabanata 184 na pananatili sa isang bangka sa gabi, ikatlong update. Nang kantahin ang kantang, Shui Chao Song Tu, pinag-isipan ito ng lahat ng mahabang panahon. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong si Emperor An, ano ang pangalan nitong si Brand na ginawa mo? Bumalik sa kamahalan, Shui Chao Getu. Shui Dao Getu. Matagal na bamulong si Andy sa kanyang sarili, at pagkatapos ay sinabing may pilit ng ngiti, "This Shui Dao Getu." Napakahusay ng ayos ng pangungusap at himig ng kanta, lalo na't bagong kanta ito. Dapat maging pinasikat ng mas maraming tao na nagsusulat ng lyrics. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang iyong mga liriko, natatakot ako na walang maglalakas loob na isulat ito muli. Nang matapos ito, nagpakawala siya ng mahabang dagandong, maraming taon na ang nakalipas mula noong Mid-Autumn Festival upang kantahin ang awiting ito ng himig ng tubig. Ito ay isang malaking karangalan sa mundo. Pagkasabi nito ay dinampot niya ang baso ng alak sa mesa at ininom lahat sa isang lagok. Nang makita ito, itinaas din ng iba ang kanilang mga baso, na parang nag-echo ng Andy, o para lang uminom ng matapang na alak, lahat sila ay nagtaas ng kanilang mga baso at uminom ng ilang mga baso sa isang hilera. Maging sina Zhou Xining at Sumochan sa likod ng screen ay hindi maiwasang humigop sa oras na ito. Kaya lang sobrang lakas ng alak. Nang matapos ang inuman ng dalawang babae ay bahagyang namula ang mga mukha nila at medyo tipsy na sila pero nakangiti pa rin sila na sobrang nakakatouch. Kanina lang ay, mabait, niyang pinaalalahanan si Jingzi, ngunit siya ay sinagot ng ilang sandali.
Sa makatuwid, si Bai Qingyuan, na nagpipigil ng biro sa kanyang puso, ay sinampal sa mukha ng Water Melody Song na ito at nakaramdam ng hindi komportable tulad ng pagkain ng langaw. At tumayo si Song Baeyeon pagkatapos uminom ng inumin. Kung tutusin, siya ay isang scholar at may kagustuhan sa magandang tula. Higit pa rito, nasaksihan niya ang pagsilang ng isang natatanging obra maestra gamit ang kanyang sariling mga mata. Gusto kong sumakay ng hangin pabalik sa bahay, ngunit natatakot ako na masyadong malamig sa matataas na lugar. Kung isinulat ito ng ibang tao, ituturing silang bata at walang kabuluhan, ngunit ang talento ni Mr. Jing sa pagtutula, walang masamang sabihin na masyadong malamig sa matataas na lugar. Sa aking palagay, si Mr. Jing ay talagang karapat-dapat sa titulo ng pinakatalentadong tao sa Angguo. Dati, sa Waxian Garden, ang mga scholar lamang ang kusang nag-usap tungkol sa pinakatalentadong tao sa Angguo, at kinutya ito ni Song Baeyeon. Ngunit sa sandaling lumabas ang Shui Chao Song Tuo, wala siyang masabi. Buti na lang at hindi umabant ang anak ko, kung hindi ay isa lang siyang kahihiyang foil. Sa pag-iisip nito, tumingin siya ng may interes kay Chi Junwang, na ngayon pa lang ay nangingibabaw. Nakita niyang matagal nang naglaho ang pagmamalaki sa mukha nito, sa halip ay natulala siya habang nakabuka ang bibig. Parang hindi niya akalain na nakagawa siya ng ganito kagandang kanta. Yuling, maaari kang matalo ng buo. Ang hindi nagulat sa reaksyon ng lahat ay si Jingzi mismo. Hindi sa may tiwala siya sa sarili niya, kundi may tiwala siya sa Shui Chao Geto. Kapag tinutukoy ang mga tula sa Mid-Autumn sa mga susunod na henerasyon, ang Shui Dao Geto ay palaging isang bundok na hindi maaaring lampasan. Kung tutusin, ayos lang kung ito ay iba pang mga salita at parirala, ngunit ang kantang ito ng himig ng tubig ay may kagandahan na hindi kumukupas sa loob ng libu-libong taon. Sa mata ng mga Makata at Makata, mayroon pang ang Mid-Autumn Festival C sa mga susunod na henerasyon. Ang mga salita ay walang silbi, maaari siyang manalo, salamat sa Dangpo Layman mula sa ibang latitude. At sa pampang ng ilog, hindi gaanong mapayapa kaysa sa bangka. Kailan darating ang maliwanag na buwan? Humihingi ng alak sa asul na langit. Napakagandang salita. Natatakot ako na ang magagandang gusali at jade building ay masyadong malamig sa matataas na lugar. Domineering. Sana ang mga tao ay mabuhay magpakailanman at ibahagi ang kagandahan ng kagandahan. Libu-libong milya ang layo, kahanga-hanga ang masining na paglilihi na ito. Ito ang komento ng mga scholar, mas direkta ang mga ordinaryong tao. Wow, ang ganda. Hindi ko narinig dati. Dapat ito ang isinulat ni Mr. Jing. Oy, hindi mo ba sinabi na ang naunang kanta ay sinulat ni Mr. Jing? Ba, hindi ako yan. Hindi, huwag kang magsalita ng kalokohan. Bilang resulta, ang baybayin ay naging isang pagtitipon para sa pagtugtog ng Shui Tun Song Tu, at ang lahat ay walang pinipilit na purihin ito, at ang mga awit ng Golan ay hindi nagatubili. Kahit minsan lang niya ito pinakinggan, kinanta niya rin ito. Tumayo ka. Sa isang iglap, ang buong lungsod ng Jingzhou ay napuno ng mga himig ng Shui Chao Song Tu, at ang pulong ng tula ay tunay na umabot sa pinakamataas nito. Noon lang napagtanto ni Andy na hindi na kailangan ang dati niyang mga alalahanin. Bagamat kakaiba ang ugali ni Jingzi, hindi niya ito binaygo. Ang tingin sa mga mata ni Jingzi ay mas kasiya siya. Hindi rin niya nakalimutang tanungin si Chi Junwang, ikatlong prinsipe, kumusta ang tula ni Jingzi sa iyo? Ang mukha ni Chi Junwang ay naging pula at puti, at pagkaraan ng ilang sandali ay sumimangot siya at sinabi, bakit hindi ka magsulat ng ilang tula? Paano kung manalo ka sa pagsusulit sa panitikan? Huwag kalimutan, kamahalan Emperador An, mayroon pa tayong pagsusulit sa martial arts. Bilang ikatlong prinsipe ng Southern Qi, gustong mapanatili ni Chi Junwang ang dignidad ng maharlikang pamilya ng Southern Qi. Matalo man siya, kailangan niyang iangat ang kanyang ulo, kahit na napakasakit. Tumawa ng malakas si Andy at natuwa siya. 2 beses pang umikot ang malaking bangka sa lungsod, at halos hating gabi na, at sa wakas ay natapos na ang pulong ng tula. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao sa dalampasigan, at bumalik ang kapayapaan at katahimikan. Mahirap umalis sa palasyo ngayon, at ito ang nagkataon na maliwanag ang buwan ng gabi ng Mid-Autumn Festival. Paano kung uminom tayo at humanga sa buwan sa bangka, magpahinga sa ilog ng gabi, at bumaba ng bangka bukas ng maaga? Kamahalan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Bai Qingyuan, Su Moyan, Sui Shouyuan at iba pang mga tao ay tumayo kaagad, at sa wakas ay sinabi ni Bai Qingyuan, kamahalan, talagang hindi mo ito magagawa. Kung gusto ng iyong kamahalan ng ganoong kapaligiran, okay lang na manatili ng kaunti. Ngunit kailangan mong bumalik sa palasyo. Oo, kamahalan. Iba sumang-ayon din sila, lalo na si Sui Shouyuan. Habang tumatagal si Emperor An sa labas ng palasyo, mas malaki ang pressure sa kanya. Kung nanatili siya sa barko ng isang gabi, sino ang magagarantiya sa kanyang kaligtasan? Nang makita ito, bamantong hininga si Emperor An, okay, pagkatapos ay babalik ako. Ang iyong kamahalan ay matalino. Pero, sumulyap si Emperor An sa iba, dahil nandito kayong lahat, kung gusto ninyong manatili sa bangka ng isang gabi, maaari.
Hindi ako mananatili dito. Halika sa pampangdali, gusto kong bumalik. Tumalon si Chi Junguang at sinabi. Siya ay nasa mga pin at karayom sa bangka. Hayaan siyang manatili sa isang gabi. Baka patayin din siya. Ang iba ay hindi napigil ang mapangiti pagkatapos marinig ito, maging si Chi Junguang ay ganito hindi sila makaalis. Pagkatapos ay naayos na. Babalik ako. Ang iba ay maaaring mag-enjoy sa buwan sa bangka at magdamag. Ito. It's really too late para bumalik kapag tayo ay tumatanda na. Maliban kina Emperor An at Chi Junhuang, mayroon ding matatandang opisyal tulad nina Bai Qingyuan at Song Beiyan. Naghanda rin na umalis, ngunit maraming mga kabin sa kabin, at ang natitirang mga tao ay lahat ay may sariling pag-iisip, kaya pinili nilang manatili. Upang matiyak ang kaligtasan, iniwan ni Sui Shouyeren ang higit sa kalahati ng kanyang mga personal na gwardya, at batay sa listahan ng mga taong naiwan, nagpadala siya ng isang tao upang isulat ang numero ng silid sa labas ng pinto ng pakpak upang mapadali ang kanilang pananatili. Nang dumating muli ang malaking bangka sa pampang ng ilog malapit sa ugat ng Imperial City, pinababa nito si Andy at ang iba pa, pagkatapos ay dahan-daang umalis sa dalampasigan, tumulak sa malawak na tubig sa labas ng gate ng likod na patio ng Waxian Garden, at huminto sa gitna ng ilog. Marahil ay gamabi na at inaantok, o marahil lahat ay may kanya-kanyang agenda. Walang nagpatuloy sa paghanga sa buwan, ngunit piniling bumalik sa cabin upang magpahinga. Siyempre, may isang order para sa pagpasok sa cabin. Halimbawa, si Su Mochen sa likod ng screen ang unang bumaba. Nakita lang ni Jingzi ang isang sulok ng kanyang light pink na damit na medyo nanghihinayang. Pagkatapos noon ay dumating ang prinsipe, sina Prinsipe Siang at Su Jinping, na sinundan ng malapitan ng kanyang pangalawang kapatid na babae na si Zhou Xining, na sumulyap kay Jingzi habang pababa sila. Pagkatapos ay dumating si Wang Yingqiu, at sa wakas ay si Jingzi. Tila natakot si Wang Yingqiu sa kanya, at hindi nang ahas na maghintay pa ng ilang sandali. Nang bumaba si Zhou Xining, agad siyang sinundan niya. Hinawakan ni Jingzi ang kanyang ilong at hindi maiwasang mapangiti ng mapait. Ganun na ba ako, Katie Cott? Kabanata 185 iLock ang pinto, ika-4 na update. Ito ang pangalawang beses na pumasok si Jingzi sa cabin, ngunit nang dumating siya dito ngayon, madilim na. Siya at si Wang Yingqiu ay nakahanap ng kalapit na pakpak at pumasok nang hindi tumitingin ng mabuti. Sa pagkakataong ito nang kami ay pumasok, ang mga ilaw ng kandila ay nakasabit sa magkabilang gilid ng mahaba at makitid na koridor ng cabin, na ginagawang medyo maliwanag ang cabin. May mga pangalang nakasulat sa labas ng pakpak. Binasa ito ni Jingzi at nalaman niyang nasa labas lahat ang mga silid kung saan nakatira ang mga lalaki, at may isang silid sa pagitan. May mga bantay na nakatayo sa labas ng nakahiwalay na kwarto. Malamang nasa malapit sila para protektahan sila. Mas ligtas ang magkapitbahay. Sa loob pa, naroon ang mga wing room ng tatlong babae, sina Su Mochen, Zhou Xining at Wang Yingqiu. Maging si Guiji ay may kwarto. Marahil kung isa sa alang-alang ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at babae, ang kanilang mga silid sa pakpak ay magkatabi, at walang personal na bantay sa pagitan. Mabuhay! Ang apat na silid ng apat sa kanila ay pinaghiwalay ng ilang silid mula sa mga silid ng mga lalaki, at ang silid ni Jingzi ay ang nasa likuran, na nagkataong pinakamalapit sa kanila. Tuwang-tuwa si Jingzi. Maghahanap siya ng ganoong paborableng posisyon mamaya sino ang dapat niyang hanapin. Nakilala ko ang aking pangalawang kapatid na babae ngayon ngunit hindi nakilala ang isa't isa. Si Jingzi ay hindi makapaghintay ng mahabang panahon, ngunit gusto rin niyang makilala si Su Mochen. Noong nasa Yongzhou sila, masasabing hindi sila mapaghihiwalay. To be honest, matagal silang hiwalay. Nakaligtaan. Pero ngayon ay may mga gwardya sa barko na sunod-sunod na pumapasok sa cabin na hindi magandang tingnan ng mga tao, kaya nauna siyang pumasok sa silid. Maya-maya ay tumahimik sa labas. Inilapit ni Jingzi ang kanyang tenga sa pinto at nakinig sandali. Pagkatapos ay binuksan niya ng bahagya ang pinto at inihanda ang ulo para tingnan. Bago niya mailabas ang kanyang ulo, isang mabangong hangin ang biglang dumaan, at isang magandang figure ang nagtulak sa kanya papasok. Tumangala siya at nataranta. May mas balisa pa pala sa kanya. Bukod sa kanyang pangalawang kapatid na si Zhou Xining, sino pa? Zir. Pumasok si Zhou Xining sa silid at tiningnan si Jingzi mula sa malapitan. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha at napaluha. Ang malamig na kamahalan ni Zhou Shiren ay nawala sa isang iglap. Hindi alam ni Jingzi kung paano siya aaliwin, kaya inunat niya ang kanyang kamay para yakapin si Zhou Xining ng natural. Yamakap si Zhou Xining sa kanyang mga bisig, mahigpit na pinulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang, kibot balikat, at nabulunan ng mga hikbi. Tinapik ni Jingzi ang kanyang balikat at mahinang sinabi, "Ikalawang kapatid na babae, umupo tayo at mag-usap." Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay tumanggo si Zhou Xining, ngunit ang kanyang katawan ay tila walang gaanong lakas, at maaari lamang siyang umupo sa tulong ni Jingzi. Pagkatapos ay itinuro niya ang pinto at nag-utos, "I-lock ang pinto." Medyo nalito si Jingzi. Wala namang malilim na relasyon ang dalawa kaya bakit nila ni-lock ang pinto. Ngunit masunurin siyang naglakad at nagtanong habang ni-lock ang pinto, "Pangalawa kapatid, bakit kailangan mong i-lock ang pinto?"
Hindi sumagot si Zhou Xining, ngunit itinaas niya ang kanyang ulo. Zir, anong tawag mo sa akin ngayon? Dahil bata pa si Lu Li Jingzi nang umalis siya sa bahay, at wala pang nagsabi sa kanya tungkol dito, kaya tinawagan ni Jingzi si Zhou Xining ang panganay na kapatid hanggat naaalala niya, at nakaramdam siya ng awkward nang bigla siyang tinawag na pangalawang kapatid. Sa katunayan, minsan na siyang tinawagan ni Jingzi, ngunit umiiyak lang si Zhou Xining at hindi malinaw na narinig. Pagkatapos marinig ng malinaw, natural na magtatanong siya. Ikalawang kapatid na babae. Nakilala mo na ba ang panganay na kapatid na babae? Ito ang kina-curious ni Zhou Xining. Kaya, ikinwento ni Jingzi ang pakikipagkita kay Luli nang pumunta siya sa Mang Mountain, at paulit-ulit na tumango si Zhou Xining pagkatapos makinig. Zir, tatay at nanay. Okay ka lang ba? Sinabi ng lahat na narito ang kanyang mga magulang at hindi malayong naglalakbay, ngunit lumabas si Jingzi nang mag-isa. Bigla siyang nagkaroon ng masamang premonition at sinabing may nanginginig na boses. Si Mama at Papa. Namatay 3 taon na ang nakakaraan. Matapos marinig ang sinabi niya, yumakap si Zhou Xining sa mga bisig ni Jingzi at muling humikbi, at matagal bago kumalma. Ano ang sinabi ng aking mga magulang bago sila umalis? Nang magtanong siya, naalala ni Jingzi na binigyan siya ni Jing Wenmao ng isang liham na ibibigay kay Zhou Xining, at hindi man lang ito binasa ni Lu Li. Mabilis itong inilabas ni Jingzi, binuksan ito ni Zhou Xining at tiningnan itong mabuti, ngunit lalong namula ang kanyang pisngi. Dahil dito mas naging curious si Jingzi sa nilalaman ng liham, at hindi niya maiwasang magtanong, pangalawa kapatid, ano ang sinabi ng sulat? Pagkasabi nun, sumandal siya at naghanda para tingnan. Si Zhou Xining ay parang takot na ibon, umatras siya at tumingin kay Jingzi ng maingat, hindi. Wala lang, hayaan mo lang akong alagaan si Zir. Tiningnan ni Jingzi ang magandang mukha ni Zhou Xining, na sobrang pula at naging pula. Na hindi masyadong kumbinsido sa paliwanag na ito, ay may kahinahinalang nagsabi, kung gayon, tingnan ko. Habang sinasabi niya iyon, gusto niyang abutin ito at sunggaban. Nang marinig ito ni Zhou Xining, lalo siyang natuwa. Mabilis niyang tinakpan ng sulat ang kanyang mambak na dibdib at pinagalitan, ibinigay ito sa akin ng aking mga magulang. Paano mo ito ninanakawan ng random, Zir? Pagkasabi nun ay biglang natigilan ang dalawa. Parang bata itong grab and take responsibility. Pagkatapos ay nagkatinginan sila at ngumiti, magkahawak ang kanilang mga kamay ng mahigpit. Lumalabas na ang pag-ibig ay hindi nababawasan o mawawala sa paglipas ng panahon. Ngunit, sino ang makapagsasabi ng malinaw kung anong uri ng pag-ibig ito? Nang makalusot si Zhou Xining sa silid ni Jingzi, lumabas si Su Jinping sa silid na may dalang isang kaldero ng matapang na alak. Tumayo siya sa labas ng kwarto ni Su Moyan at tumingin. Nakita niyang nakapatay ang mga ilaw sa loob kaya maingat siyang lumapit. Sa kwarto ni Su Mowo. Si Su Mowo, tulad niya, ay wala sa mood na matulog sa oras na ito. Hindi niya inaasahan na mas makapangyarihan si Jingzi kaysa sa mga chismi sa labas, naganap na nakagambala sa kanyang plano. Maganda ang relasyon ni na Su Mochen at Su Moyan mula pagkabata, at si Su Mochen lang ang pinapabor ni Emperor An. Kung ikakasal si Su Mochen kay Nanshi, tiyak na mababawasan ang tulong ni Su Moyan sa hinaharap at hindi siya mapapantayin. Ngunit kung mananatili si Su Mochen, mababa ang tsansa niyang manalo. Pumasok si Su Jinping sa silid at nakita si Su Mowo na nalilito. Agad niyang nahulaan ang dahilan at ang kanyang mga mata ay mahigpit na nagsabi, kamahalan, hindi maaaring manatili si Jingzi. Su Mowo sinulyapan siya nito ngunit hindi sumagot. Sino ang hindi nakakaalam ng sama ng loob sa pagitan ng pamilya Jing at ng hari ng Jin? At si Su Jinping ay tila may mga salungatan kay Jingzi, kaya hindi maiiwasan na siya ay gamitin bilang isang gunman. Tila hulaan kung ano ang iniisip ni Su Mowo, agad na ipinaliwanag ni Su Jinping sa kanyang sarili, kamahalan, sinasabi ko ang lahat ng ito para sa iyong kapakanan. Pagkatapos ay ibinuka ni Su Mowo ang kanyang bibig, narinig mo lang na sinabi ni Taifobay na kahit hindi ka makipagkaibigan, wala kang magagawa para sa kanya. Kaaway. Ngayon hinihiling mo sa akin na alisin siya. Kamahalan, ito ay dahil pinahahalagahan ni Taifobay si Jingzi kaya hindi niya ito kayang panatilihin. Kaya, nagpatuloy si Su Jinping, nagpadala ako ng isang tao upang magtanong, Mo Chen. Nakilala ng prinsesa si Jingzi nang pumunta siya sa Yongzhou, at nagkaroon sila ng malapit na relasyon sa isa't isa sa loob ng mahigit 1 buwan. Magkasama pa silang bumalik sa Jingzhou, ngunit bumaba si Jingzi sa bus sa kalagitnaan. Dahil dito, nagpadala si Prinsesa Mo Chen ng isang tao upang hanapin siya. At ngayon, ipinakita ng kanyang kamahalan ang kanyang pagpapahalaga kay Jingzi. Sa kanyang relasyon kay Prinsesa Mo Chen, kapag pinayagan siyang pumasok sa palasyo, tiyak na siya ang magiging kanang kamay ng Crown Prince. Kamahalan, mas mahihirapan kaming gumawa ng kahit ano. Matapos makinig sa pagsusuri ni Su Jinping, naisip ni Su Mowo ang eksena kung saan nagkaroon ng masayang pag-uusap sina Su Moyan at Jingzi sa likod ng bakuran ng Waxian Garden. Ang lahat ay tila nagtuturo kay Jingzi na sumapi lamang sa kanyang oposisyon sa halip na gamitin niya. Dahil dito, sumimangot si Su Mowo at nanlamig ang kanyang mga mata. Chapter 186 na Your Highness, nakatulog ako. Unang update.
Matapos mag-isip ng mahabang panahon, bumantong hininga si Sumoo, na parabang nakapagdesisyon na siya, ngunit may mga pagdududa pa rin. Sa ugali ng aking ama sa kanya, paano natin siya maaalis? Natuwa si Xu Jinping nang makita niya ito, basta may ideya siya. Kamahalan, ang pagpapahalaga sa kanya ng iyong kamahalan ay higit na nagmumula sa katotohanang napagtagumpayan niya si Qi Junguang sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga tula. Hanggat maayos natin itong idisenyo, hindi magiging problema ang pagtanggal sa kanya. Kung hihintayin natin siyang makapasok sa palasyo at maging opisyal, mahihirapan siyang tanggalin siya pagdating ng panahon. Nakikitang malinaw at lohikal ang pagsasalita niya. Itinaas ni Sumoo ang kanyang kilay, ano ang magagawa mo? Mabilis na inikot ni Xu Jinping ang kanyang ulo at bamulong. Matapos marinig ito, nagulat si Sumoo, hindi ba ito masyadong mabangis? At, siya ay kapatid ko kung tutuusin. Gayunpaman, nakikita pa rin ni Xu Jinping ang pananabik sa kanyang mga mata. Hindi ko napigil ang mapamura sa aking puso, damn-it, kung pinsan mo at gusto mo pang magtayo ng memorial arch, walang iba, ibig sabihin, matutulungan mo kami, kung hindi, walang pakialam sa iyo ang labor at management. Agad niyang sinabi na may seryosong mukha, kamahalan, ang mga nakamit na ang mga dakilang bagay mula pa noong unang panahon ay hindi nananatili sa mga bagay na walang kabuluhan. At saka, ang kamahalan ang siyang mamamahala sa mundo sa hinaharap, kaya hindi siya maaaring maging kasing bait ng babaeng ito. Sa paghihikayat ni Xu Jinping, masaya si Sumoo, ngunit nagpapakita pa rin ng pag-aatubili, mahinahon niyang sinabi, dahil sinabi mo iyon, ano pa ang magagawa ko? Kasabay nito, nagtanong din siya, ngunit kailangan mong pangasiwaan ang bagay na ito ng mas maganda, at hindi ka dapat mahuli. Huwag kang mag-alala, kamahalan. Hindi ba normal lang sa mga lasing na makipagtalik pagkatapos uminom? At saka, walang makakaalam ng buong pangyayari at mag-isip na lang kung paano siya parurusahan. Tama na. Pagkasabi niyon ay nagkatinginan ang dalawa at nagtawanan, ngunit mabilis silang tumigil dahil natatakot silang marinig. Kung ganoon, sige. Tumango si Xu Jinping, pagkatapos ay kinuha ang alak at palihim na lumabas. Hindi ko nakita si Zhou Xining sa loob ng maraming taon, at ngayon lang sila nagkita. Magka-holding hand silang dalawa, at parang walang katapusang sasabihin. Sa oras na ito, may nagtulak ng pinto sa labas. Oo, walang kumakatok, kundi itinulak lang ang pinto. Noon lang napagtanto ni Jingzi ang katalinuhan ni Zhou Xining sa paghiling sa kanya na i-lock ang pinto ngayon lang. Bagamat magkapatid silang dalawa, huli na ang gabi at kung mahuling magkasama silang magkatabi at magkahawak kamay, hindi maiiwasang hindi sila maisip. Baluktot. Sinulyapan siya ni Zhou Xining na may nagtatanong na tingin, na parang nagtatanong kung sino pa sa barko ang maghahanap sa iyo sa ganoong oras. Itinagilad ni Jingzi ang kanyang ulo, na nagpapahiwatig na hindi rin niya alam. Gumawa siya ng isang kilos ng katahimikan at nagtanong sa mahinang boses, sino ito? Ako. Buksan mo ang pinto dali. Isang pamilyar at napakalambot na boses ng babae ang lumabas sa pinto. Sino pa kaya ito maliban kay Su Mochen? Bagamat gusto rin ni Jingzi na makita si Su Mochen, tiyak na hindi ito ngayon. Narinig din ni Zhou Xining ang boses ni Su Mochen at muling nagtanong, tinanong si Jingzi kung bakit siya pumunta sa ganitong oras at hindi man lang kumatok sa pinto. Walang magawang ibinuka ni Jingzi ang kanyang mga kamay, sino ang nakakaalam? Bilasan mo. Ang boses ni Su Mochen ay nanatiling mahina na parabang natatakot siyang makaistorbo sa iba. Nang makitang hindi tumugon si Jingzi, hinimok niyang muli. Tumingin si Jingzi kay Zhou Xining, iniisip kung ano ang gagawin. Hinay pa ni Zhou Xining ang kandila. Ang sagot ay halata. Your Highness, tulog na ako. Mag-usap tayo ng kahit ano bukas. Sandaling natahimik sa labas ng pinto, at pagkatapos ay nagalit siya, sino ang pinagsisinungalingan mo? Sino ang nakikipag-usap sa akin habang natutulog ako? Nakahiga na ako. Naghahanda na ako para matulog. Magsalita ka pa. Kakapatay lang ng mga ilaw. Sinasadya mo ba? Pag hindi mo binuksan ang pinto, sasampalin kita. Si Su Mochen sa labas ng pinto ay mukhang medyo naagrabyado at nagmura sa kanyang isipan. Damn it, I sneaked out to say a few words to him, pero tinalikuran niya ako. Nang marinig ito ni Jingzi, alam niyang wala siyang pagpipilian kundi buksan ang pinto. Gusto niyang makita ang mga mata ni Zhou Xining, ngunit nalaman niyang patay ang mga ilaw at napakadilim ng silid, paano siya nakakakita? Sa dilim, hinawakan ni Zhou Xining ang kanyang kamay at bamulong, matutulog na ako. Pagkatapos ng kaluskos, bumalik sa katahimikan ang silid. Natamaan ako. Hindi. Hintayin kung sinindihan ko ang lampara. Nagmamadaling sabi ni Jingzi, pagkatapos ay sinindihan ang lampara at lumingon sa likod, nalaman lamang na may mga puting kurtina sa magkabilang gilid ng kama, na nahulog. At dim ang mga ilaw sa kwarto, at hindi ko makita ng malinaw ang loob, kaya gamaan ang pakiramdam ko at binuksan ang pinto. Bagamat mahina ang kanilang boses, hindi nila maitago ang kanilang mga salita sa mga gwardya na nagbabantay sa kanila sa katabing silid. Nagkatinginan ang mga gwardya na nakarinig sa usapan ng dalawa.
Tungkol sa pangalan ni Jingzi, narinig na nila ito mula sa lasing na si Sui Shouyuan bago ngayon, at sinabi rin ng kapatid na sumunod kay Sui Shouyuan palabas ng lungsod para sunduin si Sumo-chan na hindi pangkaraniwan ang relasyon ni na Jingzi at Sumo-chan. Bilang karagdagan, si Jingzi ay nasa limelight ngayon, kaya nagkunwari silang walang narinig at hindi nang ahas na makialam sa mga gawain ng maharlikang pamilya. Pagkabukas pa lang ng pinto ay pumasok ang mabangong simoy ng hangin. Anong ginagawa mong nakatayo? Bakit hindi mo isara agad ang pinto? Si Sumo-chan, na puno ng galit, ay hindi nasisiyahang sinabi nang pumasok siya sa pinto. Oh! Matapos isara ang pinto, lumingon si Jingzi at nakita si Sumo-chan na nakatitig sa kurtina sa kama na walang ulirat. Nagulat siya at nagmamadaling tumayo sa gitna. Anong tinitingin-tingin mo, kamahalan? So nakahiga ka talaga? Bulong ni Sumo-chan sa mahinang boses. Kung hindi siya nakahiga, sino ang makakaalis sa kurtina? Natigilan si Jingzi at mabilis na tumango, tama. At saka, hindi ka ba natatakot na mapahiya kapag nakikipagkita sa kanyang kamahalan ngayong gabi? Awkward. Ngumisi si Sumo-chan, ikaw lang ang kasama ko sa Yongzhou City. Bakit hindi mo sinabi na nakakahiya kapag sinisilip mo ako sa shower? Zoshining sa kurtina. Sabi, bakit hindi mo sinabi nakakahiya pag sinilip mo? Ako. Hindi pagkakaunawaan. Tsaka, hindi mo rin ba nakita? Hindi nasisiyahang sumagot si Jingzi, sa takot na ang kanyang kalokohan ay makasira sa kanyang kainosentehan. Haha, pwede bang habarin lahat ng damit ko para makita mo lahat? Tumingin si Jingzi sa kanya ng taas-baba, iniisip na sa ganoong magandang figure, mabuti kung talagang habarin niya ang lahat ng kanyang damit para makita niya. Pero hindi rin masama. Naglakas loob lang akong mag-isip tungkol dito at natatakot akong mabugbog hanggang mamatay kung magsalita ako. Nang makitang hindi siya nagsasalita, inisip ni Sumo-chan na nagsisisi siya at nakonsensya, kaya lalo siyang nakaramdam ng pagmamalaki at patuloy siyang pinagalitan. Dinala kita sa Jingzhou na may magandang intensyon, ngunit umalis ka nang walang paalam. Karapat-dapat ka ba sa akin? Nakalimutan mo na binigyan mo ako ng pagkain noong nasa Yongzhou ka. Bakit parang ibang tao ka kapag umalis ka sa Yongzhou? Zhu, Shining, Jingzi. Kamahalan, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, binigay ko sa iyo. Well, ano ang pagkakaiba? Simple at walang muwang. Saglit na natigilan si Jingzi, hindi talaga kayang masaktan ng LSP. Magsasalita pa sana si Sumo-chan, biglang may kumatok sa pinto, na sinundan ng boses ni Su Jinping. Master Jing, buksan mo ang pinto. Kabanata 187 Namimiss ng Hari ang Hari, ikalawang update. Nang marinig ang boses na ito, ang unang naisip ni Jingzi ay tumanggi. Hindi dahil sa galit niya ito bagamat galit siya kay Su Jinping, ang pangunahing dahilan ngayon ay may dalawang babae na sa kwarto, ano ang mangyayari kung may pumasok na ibang tagalabas. Halatang medyo kinakabahan si Sumo-chan. Ano kaya ang iisipin ni Su Jinping kung makita niya itong mag-isa kasama si Jingzi sa bahay sa gabi? Kaya pinandilatan niya si Jingzi at sinabihan itong tumanggi kaagad. Ito ay persimmon. Ano ang problema? Halika para kausapin ka. Mag-usap tayo. Bukas. Inaantok na ako. Don't bother me. Galit ka pa rin ba sa akin? This time I came here to apologize to you. Kapag hindi mo binuksan ang pinto, bubuksan ko lang ang pinto at papasok. Natarante si Jingzi nang marinig niya ito. Hindi nilock ni Sumo-chan ang pinto nang pumasok siya. Hindi. Pagbubuksan kita ng pinto. Pinahinto muna niya si Su Jinping, pagkatapos ay tumingin kay Sumo-chan. Nag-alala na naman siya may isa pa, ano ang dapat niyang gawin? Gusto mo bang dalhin ito ng ganito ngayong gabi? Si Sumo-chan ay mas nababalisa kaysa sa kanya, at tumingin sa paligid. Nang bumagsak ang mata niya sa kurtina, may naisip agad siyang ideya. Tumayo siya at lumapit sa gilid ng kama, at iminuwestre si Jingzi, sinabihan siyang mabilis na tapusin ang pakikitungo kay Su Jinping at itaboy siya. Natakot si Jingzi at pipigilan na sana siya, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, nakita niya si Sumo-chan na nakayuko sa kurtina. Agad niyang tinakpan ang kanyang noo. Damn it, ano ang lahat ng ito? Sa kama, natuklasan ni Sumo-chan, na pumasok sa kurtina, na may ibang tao sa kama. Nakaramdam din ng labis na kahihiyan si Zhou Shining, iniunat ang kanyang kamay, ngumiti ng walang muwang sa kanya at sinabing, Your Highness. Hindi niya nakita ang hari, kaya natarante siya. Sa labas. Ang kurtina, lumapit si Jingzi at binuksan ang pinto nang hindi masyadong nag-iisip. Sa labas ng pinto, si Su Jinping ay may hawak na palayok ng matapang na alak na may ngiti sa kanyang mukha, Master Jing, nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Sabi niya habang hawak ang matapang na alak sa kamay niya. Damn it, ang alak na ito ay galing sa labor. Kinurot ni Jingzi ang kanyang mga labi, pagkatapos ay inabot ang alak, okay, pinapatawad na kita, bumalik ka sa persimmon. Pagkasabi noon ay isasara na niya ang pinto. Nagulat si Su Jinping at kumilos si Ling Li para hawakan ang pinto. Sumimangot si Jingzi, may nangyayari pa ba kay Shizi? Oo. Pumunta ako dito para humingi ng tawad sa iyo, kaya syempre kailangan kong uminom ng kaunting inumin. Paano ako makakaalis ng ganito?
Hindi na kailangang uminom. Alam ko kung ano ang gusto ni Shizi. Inaantok na ako, kaya hindi ko iiwan ang mga persimmons. Ngunit si Su Jinping ay malinaw na walang intensyon na umalis. Sumandal siya sa pinto at sumilip sa loob, na may masamang tingin na nagsabi, sabik na sabik si Master Jing na itaboy ako, bakit hindi mo alam ang gintong bahay? Itinatago mo ba ang iyong pag-ibig? Matapos marinig ito, agad na naramdaman ng dalawang batang babae sa kurtina ang kanilang mga puso sa kanilang mga lalamunan. Gusto mo bang magtago sa mahirap na lugar na ito? Napabuntong hininga si Jing Zi, iniisip na ang hindi pagpapasok sa kanya ay lalong magdududa, kaya kailangan niyang umiwas. Sinabi lang ito ni Su Jinping bilang isang biro, at hindi talaga ito inisip. Hindi na siya gaanong tumingin pagkapasok sa kwarto, bagkus ay umupo siya ng diretsyo, binuksan ang lalagyan ng alak, at naglabas ng 2 mangkok. Mr. Jing, may hindi kaaya-ayang sa ating dalawa dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan ilang araw na ang nakakaraan. Kita mo, ibinalik ko rin ang Zhangja Winery ngayon, at dapat malutas ang hindi pagkakaunawaan natin. Uminom tayo. At ngumiti. Paano ang sama ng loob? God damn the wine shop back. Nagmura si Jing Zi sa kanyang puso, kung hindi pa lumapit si Emperor An, hindi mo sana ibinalik ang martilyo. Ngunit hindi ngayon ang oras para ituloy ito. Ang nasa isip lang niya ngayon ay kung paano siya paalisin sa lalong madaling panahon. Kinuha niya ang mangkok ng alak sa mesa at ininom lahat sa isang lagok. Sa sobrang maanghang ay muntik na siyang mamatay on the spot. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinabing, okay, nainom ko na ang alak, at pinatawad na kita. Pakisuyong ibalik mo iyon, persimmon. Nagbubuhos pa rin ng alak si Su Jinping. Sa isang kisap mata, lumingon siya at inubos ni Jingzi ang alak. Natigilan siya saglit at nakangiting sinabi, naku, hindi ko akalain na si Mr. Jing, isang scholar, ay maaari pang uminom ng marami. Gamulong palabas si Chi mula sa kanyang tiyan, na naging dahilan upang masaktan si Jingzi sa pangalawang pagkakataon, at muling tumulo ang mga luha. Napakalaking halaga, hindi sapat ang isang mangkok. Tuwang-tuwa si Su Jinping nang marinig niya ito, at agad na ibinuhos sa kanya ang isa pang mangkok, paano ang isang mangkok? Gusto ni Mr. Jing na samahan ako na kumuha ng isa pang mangkok. Worry. Muntik nang magmura si Jingzi, ngunit kung isa sa alang-alang na hilingin sa kanya na umalis ng mabilis, nakagat lamang niya ang bala, pumikit, at muling itinaas ang kanyang ulo. Mamamatay ako, mamamatay ako. Ang mga mata ni Jingzi ay puno ng luha, at ang kanyang ulo ay medyo hindi malinaw. Lalong sumakit ang ulo ni Jingzi nang maisip niya ang 2 babae sa kama, lalo na kung paano niya ipapaliwanag sa kanila mamaya. Tila mas mahirap silang pakitunguhan kaysa kay Su Jinping. Bigla niyang naramdaman na hindi masama ang paglalasing. Matulog man lang siya hanggang madaling araw. Nang magising siya bukas, bumalik si Su Mochen sa palasyo, at kung magpapanggap siyang tanga at cute kay Zhou Xining, magiging maayos ang lahat. Nakaraan. Oh, ako ay isang matalinong maliit na tao. Si Jingzi, na nakapagdesisyon na, ay bumitaw. Matapos ang ilang mangkok ng alak, unti-unti siyang nawalan ng malay. Iniyakap niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Su Jinping at tinawag siyang kapatid. Gayunpaman, ang layunin ni Su Jinping ay uminom ng Jingzi. Hindi siya gaanong uminom. Nang makitang tila hindi matino si Jingzi, nagtanong siya ng pansamantala, Master Jing, halos malasing ka na ngayon, paano ito? Ano? Gusto mong kumain ng tupa? Sige, mag-ihaw tayo ng tupa para sa iyo. Tumayo siya at pasuray-suray na lumabas. Tuwang-tuwa si Su Jinping nang makita niya ito, at agad siyang sinundan palabas. Napakagalang niyang Master Jing, bakit hindi mo ako pabalaikan? Nang marinig ang boses ng 2 tao na humihina, parehong nakahinga ng maluwag sina Zhou Xining at Su Mochen. Gusto nilang lumabas, pero sa pag-iisip nila na hindi pa bumalik si Jingzi, nakakailang talagang mag-isa silang dalawa, kaya nagpanggap na lang silang walang alam, walang sinabi, at nagpatuloy sa paghiga sa kama. Sinabi nila na hiniling nila kay Jingzi na paalisin siya, ngunit sa katunayan ay si Su Jinping ang tumulong sa kanya na maglakad papunta sa koridor ng barko at diretsyo sa pintuan ng silid ni Su Mochen. Nakinig si Su Jinping, ngunit walang gumagalaw. Paglabas niya kanina lang ay hinaypan niya ito ng lason. Siguradong nakatulog si Su Mochen sa ganitong oras. Master Jing, nandito na tayo. Binuksan ni Su Jinping ang pinto at itinulak si Jingzi papasok. Pagkatapos ay palihim siyang naglabas ng isa pang mahabang kulay na insenso sa kanyang damit. Matapos itong sindihan, lumutang ang usok. Mabilis niya itong inihagis at isinara ang pinto. Pagkatingin niya sa paligid ay nakita niyang walang tao sa koridor ng bangka. Ngumisi siya at nagmamadaling tumalikod. Pagbalik niya, bumukas ang pinto sa kabilang kwarto. Sa buong cabin, ang may pinakamataas na kasanayan sa martial arts ay si Wang Yingqiu. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang panlabas na disipulo ng Wakshan Yuan. Sa makatuwid, ang kanyang pandinig ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Napansin niya ang lahat mula sa sandaling buksan ni Zhou Xining ang pinto at lumabas hanggang sa lumabas muli si Su Mochen. Ngayon lang siya nakarinig ng panibagong ingay, kaya binuksan niya ng kaunti ang pinto at sumilip. Nalaman niyang inaalalayan ni Su Jinping si Jingzi at gumala sa pintuan ng silid ni Su Mochen.
Maya-maya, bumalik si Su Jinping, ngunit nawala si Jingzi. Paano ito nangyayari? Kung ito ay sinuman, si Wang Yingqiu ay hindi kinakailangang makialam sa mga gawain ng ibang tao. Pagkatapos ng lahat, kinasasangkutan nito ang mga miyembro ng maharlikang pamilya, ngunit si Jingzi. Kailangan niyang makialam. Sinong nagsabing kapatid siya ng isang kaibigan? Chapter 188 Soul Taking Xiangxiang, ikatlong update. Nagtiptoe palabas, nalaman ni Wang Yingqiu na walang tao sa balkonahe ng barko, at ang tanging pupuntahan ni Jingzi ay ang silid ni Su Mochen. Pero bakit siya pumasok sa kwarto ng prinsesa? Habang iniisip ito ni Wang Yingqiu, mas nagiging kakaiba siya. Marahan niyang itinulak at nalaman niyang naka-unlock ang pinto, ngunit itinulak niya ito. Tumingin siya sa loob at nakita niyang parang walang tao sa kwarto. Pagtingin sa malapit, wala, may tao. Si Jingzi ay nakahiga sa lupa. Hindi na niya ito pinansin at mabilis na tumakbo papasok. Si Wang Yingqiu ay may pundasyon sa martial arts at hindi kasing hina ng mga ordinaryong babae, kaya tinulungan niya ang lasing na si Jingzi na bumangon ng walang labis na pagsisikap. Habang tinutulungan siya, pinagalitan pa rin niya, bakit ka uminom ng malakas na alak gayong halatang hindi ka makainom? At tumakbo ka pa sa pakpak ni Prinsesa Mo Chen. Buti na lang at wala si Prinsesa Mo Chen, kung hindi, paano mo ito ipapaliwanag? Bamantong hininga siya tulad ni Lan. Mabango ang bango. Sa oras na ito, iminulat ni Jingzi ang kanyang mga mata at bahagyang namimilipit ang kanyang katawan. Ang kanyang mabigat na paghinga ay nag-spray sa leeg ni Wang Yingqiu, na nagparamdam sa kanya ng pangangati. Gumising ka. Ibinaba ni Wang Yingqiu ang kanyang ulo. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, natakot siya sa pulang mga mata ni Jingzi na parang apoy. At nakatitig pa rin ito sa kanya. Habang nakatitig sa kanya ay parang hubad itong nakatayo sa harapan niya. Sobrang awkward. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay tila mainit at mahina. Bakit ka? Ibinuka niya ang kanyang bibig at nakitang kababalik lang niya kay Jingzi, na nanghihina na, tila nabuhay na muli ng buong dugo. Sumugod ito sa kanya na parang isang halimaw na matagal nang nagugutom. Sa sumunod na sandali, diretso niya itong binuhat sa baywang. Natigilan si Wang Yingqiu sa biglaang paggalaw ni Jingzi. Hindi man lang siya nakapagsalita ng isang salita ng sorpresa sa buong proseso. Ibinuko lang niya ng bahagya ang kanyang bibig at hinayaang buhatin siya ni Jingzi patungo sa kama. Kama. At ito ang higaan ni Prinsesa Mo Chen. Agad na nagising si Wang Yingqiu, at isang kakaiba at maalinsangang aroma ang dumampi sa kanyang ilong. Napakunot ang noo niya at nabigla, mabango na nakakakuha ng kaluluwa. Si Wang Yingqiu ay hindi estranghero sa insensong ito na nakakaakit ng kaluluwa. Bagamat hindi pa niya ito ginamit, maraming beses na niyang narinig na ang mga lalaki at babae na nakaamoy nitong nakakaakit ng kaluluwang insenso ay hindi maiiwasang maging lubhang emosyonal. Kung hindi sila nagsisex, mamamatay sila bigla. Ang epekto ay depende sa oras at ang antas ng diffusion ng halimuyak. Kung mas maikli ang oras, mas mahina ang halimuyak at mas malala ang epekto. At habang tumatagal, mas malakas ang halimuyak, kamangha-mangha ang epekto ng insenso na kumukuha ng kaluluwa. Maging si Liu Zaiwi man ay nagdadalang tao o isang malinis at mabangis na babae, hindi nila magagawang labanan ang pinaka-primitive na salpok ng katawan. Ang insenso na nakakakuha ng kaluluwa ay isang natatanging gamot sa tungtian K, na hindi makukuha ng mga ordinaryong tao. Sa pag-aakalang si Haring Jin ay nasa kanluran ng Jingxi, at tinulungan ni Su Jinping si Jingzi, nilinaw ni Wang Yingqiu ang kanyang iniisip. Ngunit hindi ngayon ang oras para isipin ito. Maagang pumasok si Jingzi sa silid, at karamihan sa aroma ay nalalanghap niya. Gayunpaman, huli siyang pumasok sa silid. Bagamat maliit na bahagi lang ang nalanghap niya, naramdaman na niya na uminit at nanghina ang kanyang katawan. Sa katunayan, kinasusuklaman lang niya si Jingzi, ngunit wala siyang pagtutol, lalo na ang ilang mga eksena na silang dalawa lang ang magpapainit sa kanya, kung hindi ay hindi niya hahayaang samantalahin siya ng paulit-ulit ngayon. Ang problemang kinakaharap niya ngayon ay ang mawala ng katawan o ang iligtas siya. Sa oras na ito, gumagalaw na ang mga kamay ni Jingzi sa kanyang katawan. Si Wang Yingqiu, na medyo hindi komportable matapos malanghap ang kaunting insenso na nakakakuha ng kaluluwa, ay biglang naantig ng damdamin ng tumingin kay Jingzi. Ngunit ang kanyang huling katwiran ay nagsabi sa kanya na hindi siya maaaring narito. Kaya't kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ginamit ang kanyang buong lakas para kumawala sa mga bisig ni Jingzi, pagkatapos ay binuhat siya, binuksan ang pinto at lumabas, at pumunta sa kama sa kanyang sariling silid. Wala na siyang lakas, niyakap si Jingzi, at pareho silang nahulog sa kama. Para sa mga lalaki, ang ilang mga kasanayan ay likas. Manipis ang damit at umaakyat ang mga kamay. Ngumuso si Wang Yingqiu at walang sinabi. Nandoon pa rin ang huling naiisip ko, iniligtas ko lang ang kapatid ng kaibigan ko. Dapat niyang maunawaan. Ito ay kalmado sa labas ng bangka, ngunit may buhay sa loob ng bangka. Ang sekwela ng hangover ay sakit ng ulo. Naunawaan na ito ni Jingzi ngayon. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog. Matagal na siyang nasisikatin ng sikat ng araw sa labas sa bintana ng barko bago niya tinakpan ang ulo niya at bumangon sa kama.
Kakaiba, parang nanaginip ako kahapon. Pero bakit parang totoo ang panaginip na ito? Binuksan niya ang kubrekama at tumingin sa loob, at laking gulat niya. Ito, hindi ba panaginip? Sa sandaling ito, hubot-hubad siyang nakahiga sa kama, ngunit maayos na nakalagay sa tabi niya ang kanyang damit. Bagamat si Jingzi ang unang kapatid, alam na alam niya kung nagbago ang kanyang katawan o hindi. Ni-rape ba ako? Tinakpan ni Jingzi ang kanyang mukha, na may halong pighati at galit. Paano ito nangyari? First time ko lang. Binuksan niya ang kubrekama at nakakita ng matingkad na pulang bulaklak ng plum sa mga kumot. Ito ay, nasa puso ko na ang sagot, at sinampal ko ulit ng malakas ang ulo ko. Ano ang ginawa ng lalaking ito? Sa oras na ito, biglang itinulak ang pinto mula sa labas. Mabilis na tinakpan ni Jingzi ang kanyang sarili ng kubrekama, sobrang alerto. Matapos mawala ang kanyang virginity, si Wang Yingqiu ay orihinal na nahihiya, ngunit nang makita niya ang mga aksyon ni Jingzi, nagalit siya, malinaw na ako ang nagdusa ng pagkawala. Anong pinagmamalaki mo? Bilasan mo magbihis ka at bumalik ka na sa kwarto mo. Saglit na natigil ang utak ni Jingzi, at pagkatapos ay sinabi niyang hindi makapaniwala, hindi ba ito ang kwarto ko? Dahil ang lahat ng mga silid sa cabin ay pinalamutian sa parehong paraan, at Jingzi unang araw ko dito at hindi ko matukoy ang pagkakaiba. Hindi ko ito namalayan hanggang sa sinabi sa akin ni Wang Yingqiu. Kung hindi ito ang kwarto niya. Tapos hindi yung ni-rape siya, kundi yung ni-rape siya ng iba. Kagabi, tayo. Mamaya na natin pag-usapan ang tungkol kagabi. Maya-maya ay bumangon na silang lahat. Gusto mo pa bang malaman ng iba? Pinandilatan ni Wang Yingqiu si Jingzi at mapait na sinabi. Oh. Pumayag naman si Jingzi at agad na bumangon para magbihis. Bagamat nagkaroon ng malapitang pakikipag-ugnayan, ginawa ang lahat sa dilim. Nang makitang muli ang eksenang ito sa sikat ng araw, kahit na malakas ang determinasyon ni Wang Yingqiu, hindi niya maiwasang gumawa ng malaking kaguluhan. Dumura siya, ikaw. Bakit ang kapal mo? Ang kamay ni Jingzi ay nanatiling nasa himpapawid, hindi mo ba ako hiniling na isuot ito? Kung gayon hindi mo maaaring. Hindi na makapagsalita pa, itinadyakan ni Wang Yingqiu ang kanyang mga paa at inikat ang kanyang katawan lumingon, bilasan mo at isuot mo ito. Oh! Tiningnan ni Jingzi ang kanyang kakaibang gawi at nataranta. Matapos itong maisuot, hindi niya nakalimutang magreklamo, para sa lumabas ka. Kabanata 189, pagkilala sa kama, ika-4 na update. Mabait na pinaalis siya ni Wang Yingqiu. Hinawakan ni Jingzi ang kanyang ilong at tumingin sa nakasaradong pinto. Naisip niya, ang isang araw ay 100 araw para sa mag-asawa. Ito ang aming unang araw. May 79 na araw pa bago ang 100 araw, paano ka magiging malamig? Nakatayo sa labas ng pinto, talagang nakatitiyak si Jingzi na wala nga siya sa kanyang silid. Sinamantala niya ang katotohanang walang tao sa koridor sa mga oras na ito, nagmamadali siyang umakyat sa kanyang silid. Nagtataka pa rin siya sa puso niya. Naalala lang niya na dumating si Xu Jinping sa kanya na may dalang matapang na alak kagabi. Maya-maya, para mabilis siyang makaalis, ininom niya ito. Ilang bowl ang aabutin para tuluyan akong mawalan ng malay. Bastos. May 2 babae sa kama. Sa pag-iisip nito, binilisan ni Jingzi ang kanyang lakad at medyo nakonsensya pagkarating sa labas ng pinto. Kung nandoon pa sila, paano nila ito ipapaliwanag? Gayunpaman, isang gabi na, dapat silang umalis, tama ba? Matapos itulak ang pinto, nagulat si Jingzi. Nakatingin sa kanya ang 2 babae na may malalaking mata at maliliit na mata. Ngumisi siya at sinubukang ngumiti, pero mas malala pa sa pag-iyak ang resulta. Nandito ka pa ba? Saan ka nagpunta kagabi? Sabay na tanong ng 2 babae. Siyempre, hindi masabi ni Jingzi na nawala ang virginity niya nang lumabas siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip, tinakpan niya ang kanyang ulo at sinabing parang sumasakit ang ulo, hoy, nainom ako ng sobra kagabi at talagang tumakbo ako sa bakanteng silid sa tabi at nakatulog. Talaga? Nagdududang tanong ng 2 babae. Siyempre, kailan pa ako nagsinungaling sa isang tao? Inilibot ni Sumochen ang kanyang mga mata sa kanya, iniisip sa kanyang sarili, gaano ka kadalas nagsinungaling sa akin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Zhou Xining at sinabing, hindi ako makapaniwala na si Ate Xining talaga ang pangalawang kapatid na babae. Bakit hindi ko narinig na sinabi mo iyon dati? Napakunot ng noo si Jingzi at naisip na bagaman medyo pamilyar kami, hindi kami masyadong pamilyar para magkaintindihan ang pamilya ng isa't isa. Sa antas ng isang miyembro, tama ba? Sa unang tingin, akala ng mga hindi nakakaalam ay siya ang kanilang walang asawang manugang. Ngunit ang hindi niya alam ay sa oras na ito, talagang inilagay ni Sumochen ang kanyang sarili sa ganitong uri ng tungkulin. Kagabi, nang pumasok siya sa kurtina at nakita si Zhou Xining, halo-halong emosyon ang naramdaman niya. Ang Zhang Xiaoyu na nakilala niya sa likod ng bakuran ng Waxian Garden, kahit na napakalapit niya kay Jingzi, medyo mataktika lang siya at hindi masyadong nag-aalala. Ngunit iba si Zhou Xining. Mula sa background ng pamilya, hitsura, talento at ugali, alin ang hindi top-notch? Ang isang pakiramdam ng krisis ay biglang lumitaw.
Kagabi, dahil sa sobrang tagal nilang hinintay si Jingzi, pareho silang nakatulog nang hindi nila namalayan. Nang magising sila, madaling araw na at wala si Jingzi. Nagkakilala na naman sila, hindi naman nila kayang tumahimik ng walang imik, di ba? Bilang resulta, narinig ni Sumochen ang ilang mahahalagang impormasyon mula kay Zhou Xining, at ang kanyang kalooban ay biglang naging mas maliwanag muli. Kapatid ko ito, kaya ano ang inaalala mo? Dahil dito, medyo maayos ang atmosfera sa pagitan nilang dalawa, at para itong bagong manugang na nakilala ang kanyang panganay na tiyahin. Siyempre, ang lahat ng ito ay isang eksenang nabuo sa sariling isipan ni Sumochen. Pagkatapos magsalita ng ilang salita, sa wakas ay nalinaw ni Jingzi ang nangyari kagabi. Nakahinga ng maluwag si Jingzi, ngunit sa parehong oras ay labis pa rin siyang nalilito. Paano nangyari ang nangyari kagabi? Ang punto ay, ito ay napakasarap na pakiramdam na nakalimutan mo ito sa sandaling imulat mo ang iyong mga mata. Hindi ba't napakalaking kawalan ito? Hindi, kailangan kong talakayin ito kay Wang Yingqiu kapag may oras ako. Tumayo ang lahat, at si Sumochen ay babalik sa palasyo. Hindi niya gaanong nakausap si Jingzi, ngunit sa wakas ay nakilala niya ito, at nakilala rin ang kanyang pangalawang kapatid na babae. Bagamat madalas silang magkita noon, ibang-iba ang kanilang relasyon. Tuwang-tuwa pa rin si Sumochen. Lumabas si Guiji sa gilid ng kwarto na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Hinawakan niya ang bewang niya at naglakad ng paikot-ikot. Nakangiting tanong ni Jingzi, Guiji, ilang araw na kaming hindi nagkita. Paili ka ba? Natigilan si Guiji at napagtanto na si Jingzi pala ang kumausap sa kanya at masayang tumakbo, at tuwang-tuwang sinabi, si Mr. Jing ito. Napakaganda ng tula na isinulat niya kagabi. Pagkatapos ay nagreklamo siya, masyadong hindi comfortable ang cabin. Sobrang nasuffocate ako, ang tigas ng kama, at parang may daldal ng babae sa labas. Naiinis ako. Hindi ako makatulog ng maayos. Gabi. Kaninong boses iyon? Mabilis niyang binago ang usapan, hindi nakikilala ng iyong kamahalan ng kama, ngunit ang munting dalaga ay masyadong mapagpanggap. Namula sina Zhou Xining at Sumochen sa pangungusap na ito. Hindi naman kasi nila nakikilala ang kama. Nakilala ang kama ni Jingzi. Lumapit si Sumochen na may pulang mukha, hinayla si Guiji at naglakad palabas, pinagalitan siya habang naglalakad, ikaw lang ang masyadong nagsasalita. Lumapit si Zhou Xining sa tabi ni Jingzi at tinulungan siya habang walang pumapansin. Inayos niya ang kanyang damit, parang kapatid, parang ina. Madalas niyang gawin ang aksyong ito mahigit 10 taon na ang nakalilipas at namiss niya ito ng husto. Zier, hintayin mo munang makauwi si ate at tumira, pagkatapos ay ihahatid na kita sa Ju's mansion. Ang mga salita ay tila puno ng paghingi ng tawad kay Jingzi. Alam ni Jingzi na kinukup lang siya ng pamilya Zhu mula sa pamilya Jing, at may anak din ang pamilya Zhu, kaya dali-dali niyang pinatira ito, kung hindi, pagchichismisan siya. Upang hindi mapahiya si Zhou Xining, ngumiti siya ng malawak at sinabing, ikalawang kapatid na babae, narinig mo rin kahapon na binili ng kanyang kamahalan ang Zhangja Winery para sa pamilya Zhang, at bumili ako ng steak sa Zhangja Winery, at natatakot ako na mapupunta ako sa Zhangja Winery kamakailan. Busy doon, kaya mas komportableng manatili sa bahay ni Zhang. Saglit na tinitigan ni Zhou Xining si Jingzi at napabuntong hininga sa loob. Ganun pa rin ang nakababatang kapatid niya, pero mas matino siya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o malungkot. Tumanggaw siya at sumang-ayon lang. Naghihintay na ang kutsero ng pamilya Zhu sa labas ng gate ng likod bahay ng Waxian Garden. Pagkatapos magsalita ng ilang salita kay Jingzi, naghanda si Zhou Xining na umalis. Kaya kung tiisin ang ibang mga bagay, ngunit hindi ito. Nang lumingon siya, nawala agad ang lamang na naramdaman niya, matigas ang mga mata niya, at bumalik siya sa orihinal niyang pagkatao. Sa tatlong babae, si Wang Yingqiu ang huling lumabas. Kung tutuusin, si Wang Shanyuan ang kanyang tahanan, kaya hindi niya kailangang masyadong mabalisa, at nagkaroon ng matinding away kagabi. Bagamat tinapik ng aktor ang kanyang puwitan at lumakad palayo ng hindi kinikilala ang kanyang kasalanan, na talagang isang asshole, hindi nito kayang pagtakpan ang katotohanan na nagkaroon ng matinding away. Si Wang Yingqiu ay pagod sa pisikal at mental. Lumabas siya ng side room na nakayuko. Kung titingnan mong mabuti, palagi mong makikita ang hindi likas sa pagitan ng kanyang mga binti. Para bang alam niya ang tingin ni Jingzi, itinaas niya ang kanyang ulo ng matalim, tinitigan siya ng masama, at humakbang palayo. Nagulat si Jingzi at hinawakan ang kanyang ilong, nakaramdam ng labis na pagkadismaya. Agrabyado pa ako. First time ko din. Sa oras na ito, lumabas din si Xu Jinping na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, tinitingnan ng mga taong nasa harapan niya ng may kainahinala. Kagabi, nang bumalik siya sa private room, hindi siya makatulog dahil sa mga erotikong eksena ni Jingzi na nagpapakita ng kanyang bestiality at ni Prinsesa Mo Chen, na nakaamoy din ng insenso at uminit. Naisip niya na bukas ng madaling araw, mahuhuli niya ang mga ngalo niya sa kama kasama si Prinsipe Xiang. Sa panahong iyon, hindi lamang mawawala ang reputasyon ni Su Mochen, ngunit ang balita ng panggagahasa ni Jingzi sa prinsesa ay kakalat. Kahit na siya ay inapo ng pamilya Jing, ang kanyang ulo ay masisira. Hindi na kailangang tumakbo.
Ang kailangan lang niyang gawin ay itulak ng kaunti pa ang apoy kay Prinsipe Siang. Hindi lamang mawawala ng pabor si Prinsesa Mo Chen, ngunit maging ang mga taong tulad ni Zhou Xining at Qing Qiu na kamag-anak ni Jing Zi ay hindi makakatakas. Kaya sinubukan niyang humiga sa pintuan at mag-eavesdrop sa mabangis na labanan sa labas, ngunit napakalayo ng distansya at wala siyang narinig. Gusto kong umapela sa iyo, maaari ka bang pumunta sa opisyal na bersyon upang suportahan ang Qionglo? Ang pagkakaiba ng data ay talagang mahirap, napakahirap na hindi ko ito may sulat. Kabanata 170 ang hayop na ito. Unang update. Ang pagkarinig nito. Kabanata 170 ang hayop na ito. Unang update. Ang pagkarinig nito ay tumagal ng buong gabi. Nang halos madaling araw na, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Xu Jinping at nakatulog. Ang pagtulog na ito ay halos nagpulala ng mga bagay. Sa kabutihang palad, si Haring Siang ay kumatok sa pinto, kung hindi siya magising kahit na umalis ang lahat. Ginawa mo ba kahapon? Kumunat ang noo ni Haring Siang at nagtanong sa mahinang boses nang makita siya. Ginawa ko. Tinapik ni Xu Jinping ang kanyang dibdib, hindi sila nanggugulo. Habang sinasabi niya iyon, iniling ni Xu Jinping ang kanyang ulo upang tumingin. Ayon sa kanyang hula, kung imulat ni Su Mochen ang kanyang mga mata sa umaga at malaman na napilitan siyang mawala ang kanyang virginity, tiyak na sisigaw siya at magkakaroon ng kaguluhan sa labas. Ngunit nang tumingin siya, nakita niya na si Su Mochen at ang katulong ng palasyo na si Guiji ay umakyat na sa hagdan ng barko at paakyat na sana sa deck ng barko. Dalawang babae, sina Zhou Xining at Wang Yingqiu, ay humahabol din sa kanila, hindi nakakita ng kakaiba. Persimmon, ang iyong kapasidad sa pag-inom ay hindi kasing ganda ng sa akin. Si Jing Zi, na naging kapatid niya matapos malasing kahapon, ay umahan at hinampas siya ng malakas sa balikat, na halos matamba siya. Para bang nakonsensya siya, nakangiti niyang sinabi, haha, hindi ko akalain na marami pa palang alak si Mr. Jing. Pinainom ba ako ni Persimmon kagabi? Biglang nagtanong si Jing Zi, lihim na inisip ni Xu Jinping na hindi ito maganda. Damn it, nadiskubre kaya niya ito. Nang makitang tahimik siya, hindi nasisiyahang sinabi ni Jing Zi, Persimmon, naalala ko kagabi ng malinaw. Ikaw mismo ang pumunta sa akin na may dalang alak. Siguradong ikaw ang nag-imbita sa akin. Kaya, kailangan mong bigyan ako ng pera para sa alak. Dumating ka pala sa akin na may dalang alak. Nangangailangan ito ng pera. Tinakot ako. Ngunit pagkatapos ay lumingon ako at naisip, ang matapang na inumin na ito ay malinaw na binayaran ni Andy, bakit ko ito babayaran? Nang magtatanong pa sana siya, nakita niya si Prinsipe Sumoyan na itinulak ang pinto at lumabas. Hindi na siya naglakas loob na makipag-away kay Jing Zi, mabilis siyang naglabas ng papel de bangko at inilagay sa kamay niya bago umalis. Persimmon. Kumilos si Xu Jinping na parang walang narinig, pabilis ng pabilis ang paglalakad, at saglit na nawala sa cabin. Bigyan mo ako ng 100 tael ng pilak na tala para sa isang garapon ng matapang na alak. Ang tanga. Kinuha ni Jing Zi ang banknote at masayang nag-isip. Pagkaalis ng cabin at pagdating sa deck, sumimangot si Xu Jinping. Paano ito nangyayari? Nasubukan na niya ang kapangyarihan ng insenso na kumukuha ng kaluluwa noon, at ito ay walang kapintasan. Ngunit si Jing Zi ay buhay pa rin at sumipa na parang walang mali. Matapos alalahanin ang mga operasyon kagabi at tiyaking walang nawawala, sinimula ni Xu Jinping na ipahiwatig ito sa kanyang isipan. Dapat walang problema sa insenso na kumukuha ng kaluluwa. Tiyak na naamoy ni Jing Zi, na lasing kahapon, nang pumasok siya sa bahay. Dapat nagkaroon ng epekto ang epekto ng gamot. At ang katotohanang hindi siya namatay ay nangangahulugan na tiyak na nakipagtalik siya sa isang babae kagabi. Kung sino naman ito, hindi niya masabi ng sigurado. Su Mochen. Tumingin siya sa unahan at nakita niya si Su Mochen na bumaba sa bangka, na may ngiti sa kanyang mukha na mukhang hindi siya ginahasa. Wang Yingqiu. Walang kakaiba sa kanya, lalo na't siya ang may-ari ng Waxian Garden at may hiwalay at mature na ugali. Paano siya may in love sa isang magandang lalaki tulad ni Jing Zi? Kung gusto mo itong makita, gusto mo ring makita ang iyong sarili, kaya huwag mo siyang isama. Baka si Zhou Xining. Sa pag-iisip ng hindi etikal at madamdaming eksenang ito, muling nabalisa si Xu Jinping, ngunit pagkatapos ay umiling siya at naisip lang ito, paano ito magiging posible? Kung hindi silang tatlo, sino kaya ito? Biglang bumaling ang kanyang mga mata kay Guiji, na nakapikit sa tabi ni Su Mochen at nakahawak sa kanyang baywang. Damn it! Hindi naman pwedeng siya yun, diba? Sa pag-aakalang ang kwarto ni Guiji ay nasa tabi mismo ni Su Mochen, hindi imposibleng magpalit silang dalawa ng kwarto, na nagkumpirma sa ideyang ito. Ang halimaw na ito ay hindi man lang magtitipod ng isang katulong sa palasyo. Dumura si Xu Jinping, ngunit wala siyang magawa. Sa bandang huli, naiinis lang ako sa galit. Nang lumabas si Jing Zi sa Waxian Yuan, talagang naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng, huwag magtanong tungkol sa daan, at walang sinuman sa mundo ang hindi nakakakilala sa iyo. Karaniwang kakaunti ang mga tao sa kalye sa madaling araw, ngunit ngayon ay hindi karaniwan. Ang pangunahing kalye sa labas ng Waxian Yuan ay puno ng mga tao, at panapanahong sinisigaw ng mga tao ang pangalan ni Jing Zi.
Higit pa rito, hawak ng ilang tao ang mga naka-frame na playing card na may nakasulat na Water Melody Song Head. Ang bilis ay napakahusay na ang mga tao ay namangha. Sa sandaling lumabas si Jingzi sa pinto, isang G-Wave ang nabuo kaagad. Mr. Jing, ang pinakatalentadong tao sa Angwo. Mr. Jing, mangyaring mag-iwan ng inscription para sa akin bilang isang kayamanan ng kaligrapya. Mr. Jing, may asawa ka na ba? Mr. Jing, gusto kitang bigyan ng anak. Lumalabas na may matatapang na tagahanga sa bawat panahon, at lubos na nagpapasalamat si Jingzi sa mga papuri mula sa iba. Ang kakaibang babae na malakas ang likod, makapal ang bewang, at malabong berdeng balba sa baba na nagbigay sa kanya ng anak, si Jingzi natakot talaga ako. Ito ay hindi tungkol sa panganganak ng isang bata para sa aking sarili, ito ay malinaw na tungkol sa panganganak ng isang unggoy para sa kanya. Gaano kabuti at kakayahan si Jing? Salamat sa iyong paghanga. Marahil, simula kagabi, ang kanyang pagkakakilanlan ay nakatadhana na hindi na maging ordinaryo muli. Sa hinaharap, hindi siya dapat maging masyadong walang kabuluhan kapag nakikipag-usap sa mga ordinaryong taong ito, at laging handa na maging isang celebrity. Malamang, magiging boring. Pero para sa kanya ngayon, ninanamnam pa rin niya ang pakiramdam na napapalibutan siya ng mga bituin, marahang kamakaway at nagpapakita ng kanyang tindig. Nakatayo sa harap ng karamihan, ang kanyang mukha ay kasing init ng simoy ng tagsibol. Lumapit din ang mga karaniwang tao, umaasang makita ang kanyang tunay na anyo. Sa oras na ito, isang maitim na figure ang biglang bumaril mula sa karamihan, pumutok sa karamihan at direktang lumapit kay Jingzi. Bago pa siya makapag-react, hinawakan siya ng isang pares ng malalaking kamay sa baywang at nagmamadaling lumabas sa crowd. Wala nang oras si Jingzi para sumigaw ng tulong bago tumawa ng inosente ang itim na anino. Young Village Master, nandito ako. Ano ka ba? Tinakpan ni Jingzi ang kanyang ulo, may sakit ka ba? Hindi, sa pangangatawan ko, paano ako magkakasakit? Young Village Master, huwag kang mag-alala. Tungkol sa, ako, ngumisi si Han na may malaking bibig. Oh, ang ibig kong sabihin, sino ang nagtanong sa iyo na sumama? Walang nagtanong sa akin na pumunta, mag-isa akong pumunta dito. Kahapon ay may nakita akong nagpapauwi kay Miss Zhang sa kalsada, kaya hindi ako mapakali at magdamag akong naghintay sa labas. Ah, seryoso ang hitsura ni Han, ngunit hindi mo kailangang maawa sa akin, batang pinuno ng nayon. Makapal ang balat ko at ayos lang na matulog sa labas. Naaawa ako sa iyo, martilyo ka. Si Jingzi ay talagang walang imek. Sa tuwing siya ay nasa panganib, isang magandang fairy girl na nakasuot ng sky blue na robe ang laging darating para iligtas siya. Pero sa tuwing magpapakitang gilas siya, lalabas ang isang hanggal na lalaki para sirain ang kanyang mabubuting gawa. Isa lang itong hadlang sa daan para magpakitang gilas. Nang makita ang maalalahang ekspresyon ni Jingzi, mabilis na ikanaway ni Han ang kanyang kamay. Siyempre, hindi ako kailangang pasalamatan ng batang punong nayon, lalo pa akong purihin. Pagkatapos ng lahat, protektahan ang batang punong nayon ang dapat kong gawin. Ang tanga nitong Han, ano? Nagdadagdag ka ba ng drama sa iyong sarili ngayon? Hindi nag-abala na tumugtog ng piano sa baka, iwinagayway ni Jingzi ang kanyang kamay at mahinang sinabi, kalimutan mo na ito, bumalik tayo. Oh! Hinatid ni Han si Jingzi pasulong ng dahan-dahan sa karwahe, na parang nag-iisa sa kanyang puso, kailan naging ganito ang batang punong nayon. Sincere. Kung hindi mo siya hahayaang purihin siya, hindi niya talaga siya pinupuri. Hindi kasi siya nasasanay. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.